Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 801. Aking salita, mula kailan naging maluwag ang pagpupulong ng pamilya Crawford? Maaari bang may literal na makilahok at umupo saan man nila gusto? Tingnan mo lang kung gaano kaunos ang taong mukhang may pagka-awkward na ito. Katatapos lang magpadala ng mensahe ni Gerald sa kanyang ate nang marinig niya ang boses ng isang babae na kinukutya siya. Nang lumingon siya sa babaeng nasa tabi niya na may mabibigat na pampaganda, simpleng iginulong niya ito sa kanya. Manalo ka. At dito naisip ko na makakakilala lamang ako ng mga kilalang tao pagkatapos na ikasal sa sikat na pamilyang Crawford. Hindi ko akalain na makaupo sa isang mesa dito kasama ang isang tao. Malakas na sumbong ng babae para lang marinig siya ni Gerald. Bumaba ang tingin ng babae kay Gerald na tila nahihiya siyang umupo lang sa tabi niya. Tama na. Panuorin ang iyong bibig. Habang ang lahat sa pamilya ay mayaman, ang ilang mga tao ay mas mababa pa rin ang kaalaman at may pananaw kaysa sa iba. Bukod ang ilan sa atin dito ay maaaring may mga pag-uugali na mas maaga, kaya huwag na lang pansinin ang mga ito. Paliwanag ng asawa niya. Malinaw na ang asawa ng babaeng bastos ay nakaramdam din ng bahagyang pagkapahiya na ibahagi ang isang mesa kay Gerald. Dahil sa mga sinabi ng mag-asawa, ilang iba pa na nakaupo sa hapag ang nagsimulang insisinahin din si Gerald. Mismong si Bethany, na nakaupo rin sa tabi ni Gerald, ay sumimangot bago sabihin, mababang artista ka lang. Ano ang karapatan mong punahin ang mga mula sa pamilya Crawford? Kulang ka ba sa kamalayan sa sarili o ano? Halika ulit. Sino ang maaaring tinutukoy mo nang sinabi mong mababa? Malamig na sagot ng babae nang marinig ang sinabi ni Bethany. Nako, tigilan mo na ang pag-arte. Alam nating lahat kung sino ang tinutukoy niya, sabi ni Nikki habang ngumiti din siya ng malamig na buong pagtingin sa babae. Para kay Gerald, parang ang parehong partido ay may sama ng loob sa bawat isa. Tama na, hindi na kailangang makipagtalo sa kanila. Dissuaded kanyang asawa. Manalo ka. Tignan lang kita. Halos wala kang anumang katayuan sa iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford. Ang dalawang ito ay mga batang babae lamang. Naaalala mo ba ang huli nating pag-abroad? Habang ang pareho sa kanila ay natanggap sa pinakakilalang paraan na posible, nakita lamang kami bilang mahalagang mga panauhin. Kami ay isang antas lamang sa ibaba ng mga ito. Tulad ng kung hindi ito sapat, narito nila ako kinukondena ngayon. Gayunpaman hindi ka naglakas loob na magsalita laban sa kanila. Sagot ng kanyang asawa sa hindi nasiyahan. Narinig yun, simpleng bamaantong hininga ang asawa. Hindi naman ako makakatulong dito. Ito ay simpleng totoo na ang kanilang pamilya ay mas mataas ang ranggo kaysa sa akin. Bukod, ang pamilyang Crawford ay may maraming mga patakaran at regulasyon. Ang mga sangay ng pamilya ay pinaghiwalay ayon sa aming mga antas na kumakatawan din sa aming pagtanda. Sa simpleng salita, isipin ang isang sitwasyon kung saan nakilala ng isang batang Panginoon ang kanyang lolo. Naturally, ang batang Panginoon ay kailangang yumuko kapag binati siya. Paliwanag ng lalaki sa pagbitiw sa tungkulin. Nagsasalita tungkol sa mga batang Panginoon, kilala mo ba ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford? Kailangan mong makipag-ugnay sa kanya ng higit pa dahil siya ang tagapagmana ng pamilyang Crawford. Tanong ng babae. Sa gayon, ang lalaki ay napabuntong hininga lamang ulit bago sumagot, ang pagbabalik lamang ng batang Panginoon sa pamilya ngayon. Sa katunayan, ang pagpupulong ng pamilya na ito ay malamang nagaganapin para sa kanya. Paano ko malalaman kung sino siya? Manalo ka. Walang silbi. Paano tunay na walang silbi? Nahihiyang sabi ng babaeng mayabang. Dahil nakita niya si Gerald na sumunod kay Bethany at sigurado ang babae na pinayagan ni Bethany ang isang tao na umupo sa kanyang mesa para lamang mapahiya siya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Manalo ka. Magpalit ng upuan kasama ko. Ayokong ipagpatuloy ang pag-upo sa tabi ng isang taong nagsusuot ng damit na hindi naman nagkakahalaga ng $1,000. Ang nasabing isang nakakahiyang tao ay maaari lamang mula sa isa sa mga panlabas na sangay ng pamilya. Napakadiri. Sabi ng babae habang nakatingin kay Gerald. Sa pagtayo at paglakad, gayunpaman, biglang nagsisigawan ang babae. Ang totoo, habang gumagawa siya ng lahat ng uri ng kilos habang nakikipagtalo kay Bethany kanina, ang laylayan ng kanyang mahabang damit ay palapit ng palapit sa paa ni Gerald. Dahil dito, natapos ni Gerald ang pagyapak sa isang maliit na bahagi ng kanyang damit nang hindi man lang ito napansin. Habang ito ay tiyak na hindi isang bagay upang sumigaw tungkol sa, ang babae ay tila labis na galit. Ikaw ***starred. Sinadya mong gawin iyon. Ungol ng babae habang nakatingin kay Gerald.
Hindi ito sadya. Sagot ni Gerald sa mapait na pagbibitiw. Fuck ikaw. Si Betania ang nagsabi sa iyo na umupo ka diba? Pagkatapos mong bagyain ka ng ganyan, bakit ka pa magpapatuloy dito? Mawala ka na lang. Galit na sigaw ng babae habang tinutulak ito. Bilang isang resulta, ang tasa ng tsaa sa harap ni Gerald ay nagsabog sa kanya. Gaano ka kamatapang, Zandra? Gaano ka katapang na maging bastos sa isang tao mula sa pamilya Crawford? Panipi. Kabanata 802. Ang tumayo kaagad at sinigawan ng baliw ay si Bethany. So paano kung masungit ako? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Gantimpala ni Zandra, ayaw nang mapabayaan. Tila nakalimutan ng dalawa kung nasaan sila habang nagpatuloy sa pagtatalo sa bawat isa. Nilinaw ito dahil ang lahat ay natahimik na sa loob ng ilang oras. Kapatid, sigaw ng isang malutong at malinaw na boses na pinatahimik ang dalawang nagtatalo na kababaihan. Kung sa bagay, alam nila kung kanino ang boses. Pareho silang lumingon at tumingin kay Jessica na nagmamadaling naglalakad palapit sa kanila. Ate, sagot ni Gerald habang sinubukan niyang panaasan ang mga mantsa ng tsaa sa kanyang katawan. Ate, agad namang natigilan ang lahat doon. Tinawag niya si Jessica na kapatid niya. Siya ba talaga? Sino ang gumawa nito? Sino ang naglakas loob na mapahiya ang batang master ng pamilyang Crawford? Ang taong iyon ay dapat mayroong pagnanasa sa kamatayan. Saway ni Jessica sa isang mabuno na tono na nagpadala ng panginginig ng mga tinak ng iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford. Mismong sina Xander at Bethany ay nakabukas ang kanilang mga panga. Parehas silang hindi makapaniwala sa tainga. Ano? Siya, ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Ako, batang babae. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam, sabi ni Xander habang nagsisimulang masiglang umiling. Kaya ikaw talaga, umalis ka sa aking paningin. Malamig na ungol ni Jessica. Aalis na ako kaagad. Alam kong magkano ang problema na napasok niya, mas alam ni Xander kaysa magtagal pa. Paglingon niya para umalis, dagdag pa ni Jessica, hawakan mo ito. Paikutin mo ang lahat patungo sa pintuan mula sa kinatatayuan mo. Huwag mo akong ulitin. Ganap na naintindihan ni Xander ang utos at talinghaga ni Jessica. Aalisin niya ang pamilya Crawford para sa kabutihan at hindi na siya papayag ulit. Bagaman siya ay nasa labis na pagsisisi, siya ay sobrang panik na agad siyang sumunod, lumiligid sa sahig sa harap ng lahat bago tuluyang umalis. Ngayon, Gerald, tumungo na tayo roon. Nakangiting sabi ni Jessica sabay nakita niyang wala na si Xandra. Si Bethany at marami pang iba ay natakpen pa ang kanilang mga bibig. Wala sa kanila ang naglakas loob man lang na umimik. Yamang si Gerald ay tila isang matapat na lalaki sa unang tingin, hindi na inisip ng dalawang beses ni Bethany ang tungkol sa pambubuli sa kanya. Upang isipin na siya ay nag-order ng tulad ng isang nakakatakot na makapangyarihang tao na kunin ang mga bola ng tennis para sa kanya. Siya si Gerald Crawford, ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Habang patungo sa mataas na platform si Gerald, maraming tao ang nagtatalakay nito habang sabay na pumapalakpak ng malakas habang siya ay naglalakad. Si G. Crawford ay sa wakas ay bumalik sa pamilya. Nang makita siya, kapwa tumayo sina Dylan at asawa na may mga ngiti sa labi. Wala silang pinasasaya sa kanila kaysa makipagkita sa kanilang anak. Tay, nanay, sigaw ni Gerald na ang mga mata ay puno na ng tubig habang tumatakbo papalapit sa kanila. Kung sa bagay, halos isang buong taon na siyang hindi nakakilala sa kanila. Sa wakas bumalik ka na, anak. Muling nagkasama ang aming pamilya. Sabi ni Dylan sabay tapik ng mariin sa balikat ni Gerald. Speaking of which, Gerald, habang tinuturuan ka namin at pinalalaki sa kahirapan noon, nabigo kaming ipakilala ka sa isang pantay kasing kahalagahang tao. Sabi ni Yulia Yalaman, ina ni Gerald, habang nakatingin siya sa babaeng katabi niya na namumula na ang mukha. Ang namumulang babaeng pinag-uusapan pagkatapos ay tumayo bago marahang sinabi, nakilala na namin ang isa't isa kanina, ina. Ang babaeng pinag-uusapan ay si Lyra. Ma, sagot ni Gerald, natigilan ng marinig ang tinawag ni Lyra sa ina. Kabanata 803. Si Lyra ito, Gerald. Bagaman hindi namin siya nabanggit sa iyo dati, siya ang tumutulong sa iyo na hawakan ang iyong mga isyu sa pananalapi sa mga nakaraang taon. Pinalaki namin siya mula bata pa siya. Sabi ni Yulia na tila hindi narinig ang sinabi ni Lyra kanina. Bagaman hindi diretsong sinasabi ito ng kanyang ina, ang napapailalim na mensahe na ipinahiwatig niya ay malinaw kay Gerald. Kung sa bagay, hindi lamang narinig ni Gerald ang iba na tumutukoy kay Lyra bilang dalaga, halata rin ito batay sa kasalukuyang ekspresyon ng mukha ng kanyang mga magulang. Ma, kanina pa tayo nagkakilala. Medyo malakas na sabi ni Lyra sa pagkakataong ito habang nakatingin kay Gerald na may mahinang ngiti. Oh, mayroon ka. Sa gayon lahat ng mas mahusay pagkatapos.
Haha, sige, hindi napapalo sa paligid ng bush. Si Lyra ang kasintahan mo, Gerald. Sabi ni Dylan na mukhang tuwang-tuwa. Bilang tugon gayunpaman, umubo si Yulia bago marahang hinawakan ang manggas ni Dylan. Kung sa bagay, alam nila na may kasintahan ang kanilang anak. Hindi lamang iyon, nawawala siya ngayon. Simple lang itong naramdaman ng maaga upang pag-usapan ng tungkol sa mga pakikipag-ugnayan. Si Gerald mismo ay namangha sa mga salita. Hindi niya inaasahan na ang banayad at matikas na si Lyra ang magiging kasintahan niya. Hindi nakakagulat na ang iba ay tinutukoy siya bilang binibini. Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay medyo katulad sa isang serye sa telebisyon na pinapanood niya noong nakaraan. Tulad ng batang babae sa palabas, si Lyra ay pinagtibay ng pamilya upang magawang maging manugang ng kanyang magulang. Ang buong sitwasyon ay simpleng kakaiba sa kanya. Tila ang kanyang pamilya ay nagsikap sa pagsusumikap lamang upang itaas at turuan din si Lyra. Umupo ka na, Gerald. Sinabi ni Lyra sa oras na iyon, namumula pa rin habang naglalabas siya ng mas maraming mga tisyo upang matulungan si Gerald na punasan ang mga mantsa ng tsaa sa kanyang katawan. Hindi mo kailangang magulo ang iyong sarili, Lyra, gagawin ko ito mismo, sabi ni Gerald habang kinuha ang mga tisyo mula sa kanyang kamay. Siya ay matapat pa rin na weirded sa pamamagitan ng buong turn ng mga kaganapan. Kung sa bagay, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ano pa siya ay hindi bababa sa 4 na taon na mas matanda sa kanya. Habang totoo na ang kanyang kagandahan ay malapit ng walang kapantay, simpleng hindi matanggap ni Gerald ang isang bagay na ganito kadali, at ang pakiramdam ay nagpatuloy sa buong pagpupulong ng pamilya. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, puno ng saloobin ang ulo ni Gerald. Tungkol sa kung paano si Lyra ay nanatili dito sa mahabang panahon ngayon, at tungkol din sa katotohanan na ang kanyang ina ang nagayos para sa kanya na manatili dito sa una. Ilang araw lamang ang nakakalipas, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid kung ano ang nangyari kay Mila sa Hong Kong. Sinabi pa niya sa kanya na magiging mahirap para sa kanila na magkasama sa huli. Hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanyang mga magulang noon upang hindi ito magawa. Ngayon, subalit naintindihan niya ang lahat. Nang maganap, nahanap na siya ng kanyang magulang ng isang asawa taon na ang nakakalipas. Habang papunta si Gerald sa kanyang silid, nagulat siya nang makita si Lyra na sumusunod sa likuran niya. Ang kanyang pagkabigla ay hindi tumigil doon, gayunpaman. Pagkapasok, sinundan niya rin siya at nagsimula na siyang ihiga ang kama. Tatulog ako sa ibang silid ngayong gabi, Lyra. Dahil marahil ay sanay ka na sa pagtulog sa silid na ito, maaari mong ipagpatuloy ang pagtulog dito. Sigurado akong pagod ka na pagkatapos ng pagpupulong ng pamilya ngayon, siguraduhing makapagpahinga ka ng mabuti. Sigurado si Gerald na kung magpapatuloy siya sa pagharap kay Lyra, magiging mas awkward lang ang mga bagay. Ayos lang, Gerald. Naiintindihan ko kung gaano kahirap para sa iyo na tanggapin lamang ang aming kasal ng walang asol. Alam kung ano ang iyong kinakaharap din ngayon. Tutulungan kitang hanapin siya, sabi ni Lyra. Hindi inaasahan ni Gerald na sasabihin niya ang ganyan sa lahat. Gayunpaman, tumango lang siya bago sumagot ng salamat, Lyra. Sa nasabing iyon, nanatili siya sa silid ng kaunting sandali bago tuluyang umalis. Ang pagkawala ni Mila kamakailan ay naging sanhi upang mapuno ng matinding pagsisisi si Gerald. Walang paraan sa impyerno na siya ay magiging sa mood upang harapin ang ibang babae. Paimpel siyang hindi makapagpahinga ng madali hanggang sa makita si Mila. At paano si Lyra mismo? Habang totoo na ang Crawfords ay itinaas siya, dapat siya ay may karapatang pumili kung sino talaga ang gusto niyang pakasalan. Bakit niya kailangang pakasalan ng isang lalaking mas bata sa kanya? Wala man lang silang nararamdamang isa't isa. Nang gabing iyon, nakakita si Gerald ng isang random na silid ng panauhing matutulugan. Nang magising siyang maaga kinabukasan, nakita niya ang 3 magkakaibang kulay na suit na nakasabit sa ulo ng kama, at isang pares ng sapatos na katad sa gilid. Ito ang unang araw pagkatapos ng muling pagsasama ng kanilang pamilya, at alam ni Gerald na hindi na niya kailangang panatilihin ang isang mababang profile. Kabanata 804. Habang siya ay nasa sabik na sa wakas ay makapagbihis ng damit na angkop para sa mayamang tagapagmana, siya ay pagod na pagod at nasa masamang pakiramdam kahapon. Dahil dito, nakalimutan niyang sabihin sa mga lingkod na maghanda para sa kanya bago siya matulog. Hindi inaasahan, ang isang tao ay nagawa na ng hindi natanggap ang kanyang mga order. Papunta sa banyo sa kanyang pijama, nakita ni Gerald na ang lahat ng karaniwang mga item para sa personal na kalinisan ay handa na rin para sa kanya. Kung iisipin, ito ang kanyang tahanan at pamilya kung tutuusin. Kailangang maging maingat ang mga tagapaglingkod na ito. Gayunpaman, ang pag-iisip ng mga tagapaglingkod na papasok at aalis sa kanyang silid habang natutulog siya, upang ihanda ang mga bagay para sa kanya ay nakaramdam pa rin kay Gerald ng bahagyang hindi mapalagay.
Pagkatapos ng lahat, ano ang mangyayari kung ang alinman sa mga dalaga ay pumasok habang siya ay natutulog na hubad? Ang pag-iisip nito na nag-iisa ay nagpadala ng panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang tatlong magkakaibang katok sa kanyang pinto. Sino ito? Tanong ni Gerald. Katulong ako, batang Panginoon. Dumaan ako kay Helena. Maaari ko bang malaman kung ano ang nais mong isuot ngayon? Ihahanda ko ito para sa iyo sa paghahanda mo. Narinig iyon, tinungo ni Gerald ang pintuan at binuksan ito. Tulad ng sinabi ni Helena, siya ay isang maid na nakatayo ng maingat sa labas mismo ng kanyang pintuan. Maghanda ka. Ang mga nakasabit sa ulo ng aking kama ay mukhang maayos na sa akin. Hindi ba ikaw ang naglagay ng mga doon? Takang pagdududa na tanong ni Gerald. Bilang tugon, umiling si Helena bago sinabi, ipinagbabawal kaming pumasok sa iyong silid ng walang pahintulot mo, batang Panginoon. Hulaan ko na ang binibini ang naghanda sa kanila para sa iyo. Siya lang ang pinapayagan na pumasok sa anumang silid na iyong kinalalagyan. Ano pa nang dumaan ako sa koridor bandang 5 ngayon, napansin kong ang ilaw ng iyong silid ay nakabukas. Nakita ko. Kaya si Lyra. Pag-unawa sa kung ano ang nangyari ngayon, pinayagan niya si Helena na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Kapag nawala na siya, nagpalabas si Gerald ng isang buntong hininga habang iniisip niya kung dapat ba siyang maghanap ng oras upang maipaliwanag ng malinaw kay Lyra ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila ay simpleng hindi nilalayon. Dahil mas matanda kaysa sa kanya, naninindigan si Gerald na dapat malaya si Lyra na ituloy ang sariling kaligayahan. Hindi niya kailangan magpakasal sa kanya para lang mabayaran ang kabutihang ipinagkaloob sa kanya ng pamilyang Crawford. Sa kanyang ganap na desisyon, nagbago si Gerald sa isa sa mga suit. Gayunpaman, natagpuan niya na medyo mahirap na hindi pa niya alam kung paano magsuot ng kurbatang maayos. Kahit na pagkatapos ng ilang pagsubok, lumitaw pa rin itong tagilid. Hayaan mo akong tulungan ka riyan, Gerald. Sabi ni Lyra habang nakangiti sa kanya. Tila siya ay sobrang nasobrahan sa pagkuha ng kanyang kurbatang tama na hindi niya napansin na siya ay nakatayo sa pintuan ng ilang oras. Nakatingin sa salamin at nakikita kung paanong nakatali ang kurbatang, pasimpleng binigay ito ni Gerald at pinayagan siyang pautangin. Natanggap ang kanyang pag-aproba at nagpatuloy si Lyra na nakangiti habang lumapit sa kanya. Sa tulong niya, hindi nagtagal bago makinis ang kanyang kwelyo at ang kanyang kurbata ay mukhang mas maayos kumpara sa mas maaga. Nagtapon ng piging si Itay para sa iyo at kay Keita mamaya. Dahil ito ang magiging unang pagsasama-sama nating pagkain, magtungo tayo roon ng maaga. Ang pangunahing tirahan ng pamilya Crawford ay isang malaking villa sa loob ng isang magandang lugar. Ang lahat ng naninirahan doon nagmamay-ari ng isang katulad na malaking villa. Ayos lang ako sa ganon. Habang narito kami, dalhin mo ako sa aking ama. Sinabi sa akin na mayroon siyang ipapaalam sa akin. Sagot ni Gerald. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Lyra si Gerald sa kanyang ama. Nang makarating sila doon, agad na dinala ng kanyang ina si Lyra upang pumunta sa gilid upang makipag-chat sa kanya. Ito ay malinaw kung gaano siya sumamba kay Lyra. Si Gerald mismo ang pumasok sa study room kasama ang kanyang ama. Nang nasa loob na sila, tumingin si Dylan sa kanyang anak bago dumiretso sa puntong ito. Tungkol kay Mila, mangyaring huwag malungkot, Gerald. Ang buong pangyayaring ito, hindi ito kasing simple ng akala mo. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim, ipinaliwanag ni Dylan, nakita ko ang simbolo na natanggap ni Mila bago siya nawala, Gerald. Ito ang parehong simbolo na natanggap ng iyong tiyuhin sa taong iyon bago din siya nawala. Habang ang parehong mga insidente ay magkatulad, mas maraming mga pahiwatig bukod sa ang katunayan na ang mga biktima ay nawala pagkatapos matanggap ang pendant na may simbolo ay mahirap makarating. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisiyasat nito sa loob ng maraming taon, sa palagay ko nakakita ako ng ilang mga kaugnay na pahiwatig. Si Gerald, maaaring buhay pa pareho si Mila at ang iyong tiyuhin. Sabi ni Dylan sa tahimik na boses. Totoo ba talaga iyan, tatay? Sagot ni Gerald habang nagliliwanag ang mga mata. Kabanata 805. Tinawagan kita ngayon higit sa lahat upang talakayin ang insidente. Matanda ka na rin kaya dapat alam mo ang mga sikreto na nakuha ng aming pamilya. Sabi ni Dylan habang dahan-daang tinatapik ang balikat ng kanyang anak. Kita nyo, ang simbolong ito ay medyo kumikilos tulad ng isang sumpa. Tinawag ito ng mga tao na simbolo ng Sun League. Kailanman ang sinumang personal na makatanggap ng simbolo, nawawala sila sa loob ng 3 araw. Upang isipin na si Mila ay kasalukuyang nakaharap sa pinagdaanan ng iyong tiyuhin 20 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ng kanyang ama. Ayon sa sinabi ni Finn, ang sumpa ay umuusbong muli tuwing 20 taon at tuwing nangyayari ito, nawawala ang mga tao. Sinabi din niya na walang sino man na nakatanggap ng sumpa ang nakapagtakas dito.
Sagot ni Gerald. Umiling sinabi ni Dylan pagkatapos si Finn ay kalahati lang ang tama doon. Habang totoo na ang nakararaming tumatanggap ng simbolo ay nawawala, nakahanap ako ng isang taong namamahala ng makabalik ng ligtas. Narinig iyon, lumiwanag ang mga mata ni Gerald. Pagkatapos ng pakikipanayam sa kanya, sinabi ng tao na siya ay naisave ng isang tao. Bukod sa nakakuha rin ako ng ilang mahahalagang pahiwatig upang matulungan ang pag-crack ng code. Batay sa lahat ng kasalukuyang nalalaman ko tungkol sa sumpa, malamang na ang iyong tiyuhin at si Mila ay nahuli. Nakunan. Sa pamamagitan ng sino-sino sa mundo ang maaaring makapangyarihan. Tanong ni Gerald, isang tinging pag-asa sa boses niya. Natatakot ako na hindi ko alam kung sino rin ang utak. Sa napakaliit na pahiwatig na sasamahan sa una, nakakalungkot sa akin na sabihin na marahil ay hindi namin magagawang mag-imbestiga patungkol dito sa lakas ng pamilyang Crawford lamang. Nodem, sinabi ni Gerald pagkatapos, naiintindihan ko tatay. Paano ang tungkol sa paghahanap para sa taong muling nabuhay upang makita kung nakakakuha tayo ng anumang mga bagong lead? Habang siya ay nabubuhay sa 15 taon pagkatapos na ligtas na makabalik, namatay siya mga 6 na taon na ang nakalilipas. Kung talagang gusto natin ng mga may kakayahang katulong ngayon, kailangan nating hanapin ang pamilya na nagligtas sa kanya noon, sagot ni Dylan habang umiling siya habang nakangiti ng mapait. Hanggat handa silang magbigay ng isang kamay, ang aming lakas sa kaso ay madaling dumobol. Anak, hayaan mong tanungin kita. Alin sa mga pamilya sa palagay mo ang pinakamalakas ngayon? Tanong ni Dylan habang nakatingin kay Gerald. Sa gayon, habang ang mga Federen ay dating masagana at malakas, sinabi sa akin ni Finn na ang aming pamilya ay kasalukuyang may pinakamataas na kapangyarihan. Habang totoo yan sa mga tuntunin ng kapangyarihang pang-ekonomiya, pagdating sa malupit na lakas, ang ilang pamilya ay mas malakas kaysa sa amin. Kunin, halimbawa, ang pamilyang Model mula sa Yanken. Ang mga model mula sa Yanken. Kahit na narinig ni Gerald ang tungkol sa Longs at Quarrentines mula sa Yanken, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga model. Habang siya ay namangha ng malaman na may isa pang makapangyarihang pamilya na nakatira doon, mabilis niyang napagtanto kung gaano kaunti ang tunay niyang nalalaman. Ang pag-uusap na ito ay tiyak na tumutulong sa kanya na mapalawak ang kanyang mga pananaw. Sa totoo lang, sa katunayan, ang taong nabanggit ko ay naisave ng mga model. Kita nyo, ang kanilang linya ng dugo ay nabiyayaan ng lakas, medyo literal. Ang mga mula sa pamilya Model ay natural na mas malakas sa pisikal kaysa sa average na tao. Hindi nakakagulat na karamihan sa kanila ay aktibo sa militar. Mayroon ding isang napaka-misteryosong pangkat ng mga tao sa Weston na tumawag sa kanilang sarili bilang Dragon Squad. Ano man ang yaman ng isang pamilya, wala sa kanilang mga bantay ang malapit na ihambing sa mga nasa loob ng pangkat na iyon. Hindi rin iyon isang pagmamalabas. Ang mga nasa loob ng Dragon Squad ay maaaring pumatay ng walang kahirap-hirap at sa buong lihim kung nais nila. Kahit na ang aming labis na masikip na sistema ng seguridad ay hindi maaaring mangarap na itigil ang mga ito kung nais nilang target kami. Sa buong mga taon, ang aming pamilya ay nag-recruit ng ilang mga dalubhasa at Panginoon upang protektahan ang aming sarili mula sa pamilyang iyon, kung sakali na magpasya silang patayin ang sinuman sa atin. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan namin ay lumalaki ng mas malaki sa pamamagitan ng taon. Narinig ang lahat ng iyon, naiwan si Gerald na natulala. Kung hindi sinabi ng kanyang ama ng personal sa kanya ang lahat ng iyon, hindi maniniwala si Gerald na mayroon pa ring mga ganoong tao. Gayunpaman, sa madaling panahon, natanto ni Gerald na hindi ito gaanong sorpresa. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya ang mga tao tulad ng Drake at Tyson duo at Finlay din. Ang paraan ng pagpapatakbo ng mga taong ito ay simpleng hindi maintindihan ng average person. Kaya kung paano ang tungkol kay Drake at Tyson? Maihahalin tulad ba sila sa mga nasa pamilyang Model? Tanong ni Gerald. Kabanata 806. Yung dalawa. Tagumpay. Hindi ito magiging kadahilanang sabihin na ang 12 taong gulang mula sa pamilyang iyon ay maaaring solong matalo sila sa isang sapal. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald na napasinghap siya. Naiisip niya kung paano ang magiging buhay ni Finlay laban sa pamilyang iyon. Gayunpaman, mabilis niyang inalog ang iniisip. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang focus ay hindi dapat sa paggawa ng mga paghahambing ngayon. Sa halip, alam niya na kailangan niyang maghanap ng paraan upang makakuha ng tulong ng pamilya Model. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pamilya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang malakas na kaalyado na magkaroon. Ang mga Model ay naninirahan sa pag-iisa madalas. Kahit na hindi ko sila makikipag-ugnay sa kanila kung hindi ito ang aming huling paraan. Gayunpaman, ang iyong tiyuhin ay humawak ng isang napakahalagang lihim na nauugnay sa linya ng dugo ng pamilya Crawford. Kung ang sikreto ay nakalabas mula sa oras na nawala siya, nasisire na ang aming pamilya sa oras na dumating ang iyong henerasyon.
Ngayon na alam ko na mayroong isang pagkakataon na siya ay buhay pa, wala akong ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong sa pamilyang Moldel sa takot na maaaring makalabas ang sikreto. Malinaw na hindi lamang hinahanap ni Dylan ang kanyang tiyuhin sapagkat siya ay pamilya. Ang iba pang dahilan ay upang protektahan ang mga lihim ng bloodline ng pamilya Crawford. Ang sikreto ng ating linya ng dugo. Tanong ni Gerald. Oo, narinig ko ito tungkol sa iyong lolo minsan pa, ngunit huwag muna nating pag-usapan iyon. Ang prioridad ngayon ay upang makakuha ng tulong mula sa mga Moldel. Gusto mo bang pumunta ako doon, tatay? Tanong ni Gerald. Kung ang pagpunta doon at pakikipag-usap sa kanila ang kailangan lamang gawin, hihiling ko na para sa kanilang tulong matagal na. Sinabi ko sa iyo, ang mga Moldel ay nakatira sa pag-iisa. Hindi sila kailanman nakagambala sa mga bagay na nangyayari sa labas ng kanilang pamilya. Gayunpaman, mayroong isang tao na maaaring makatulong sa amin na makapasok. Sino ito? Ang lola mo mula sa panig ng iyong ina. Lola, sagot ni Gerald na tigilan. Kahit na mula sa isang murang edad, alam ni Gerald na ang kanyang mga magulang ay sensitibo kapag tinatalakay ang mga paksa tungkol sa kanyang mga lolo't lola, maging mula sa panig ng kanyang ama o ina. Naalala niya ang oras na tinanong niya ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang mga lolo't lola sa edad na 7. Gusto lang malaman ni Gerald kung bakit wala siya habang mayroon ang iba. Bilang isang resulta, ang kanyang ina na palaging banayad sa kanya ay sinampal siya ng husto bago sabihin sa kanya na huwag nang magtanong tungkol sa kanila. Iyon ay isang partikular na traumatiko na kaganapan para sa kanya at pati na rin sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos nito, pareho silang hindi na nagtanong tungkol sa kanilang lolo't lola. Tama iyan. Siya ang pinuno ng pamilyang Yaleman mula sa Yanken. Sa nakaraan, ang iyong lola ay paminsan-minsan ay nakikipag-ugnay sa mga Moldel. Kung handa siyang magpahiram sa oras na ito, malamang na makumbinsi niya ang pamilyang Moldel na tulungan kami. Habang hindi maginhawa para sa akin at ng iyong ina na makilala siya, naiiba ka. Naniniwala ako na ang aming mga pagdaramdam ay hindi makikita sa iyo, kaya't nakasalalay sa iyo kung makakaya mo siyang hikayatin o hindi. Paliwanag ni Dylan habang nakakunot ang noo niya. Matapos sabihin iyon, tinawag niya si Yulia papasok. Nang mapagtanto na si Gerald at ang kanyang asawa ay pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang ina, ang ekspresyon ni Yulia ay agad na naging medyo malungkot. Si Gerald mismo ay nakahinga ng malalim bago tanungin ang kanyang ina tungkol sa kanyang lolo't lola. Kung sa bagay, sinabi na ni Finn kay Gerald na pati ang kanyang lolo ay buhay pa rin. Ano ang nangyari sa kanya? Ano nga ba ang eksaktong naganap sa taong iyon? Hindi tulad ng unang beses na tinanong niya maraming taon na ang nakalilipas, hindi siya sinampal ng kanyang ina. Sa halip, siya ay naging maluha-luha habang nagsisimulang makipag-usap tungkol sa mga insidente na nangyari sa taong iyon. Lahat ng ito ay dahil sa Diyos ng mga patakaran at regulasyon ng pamilyang Yaleman. Daing ng kanyang ina. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na noon, si Dylan ay nasa huling yugto pa rin ng kanyang pagsasanay sa kahirapan. Katulad ni Gerald noong nakaraan, ang kanyang ama ay mayaman na noon kahit na hindi niya basta-basta mailantad ang kanyang pagkatao. Nasa paligid iyon nang makilala niya ang binibini ng pamilyang Yaleman. Sa madaling salita, ang kanyang ina. Kabanata 807. Sa panahong iyon, naramdaman ni Yulia na medyo mahiwaga si Dylan. Pagkatapos ng lahat, habang ang batang lalaki na bihis na mukhang mahina noon, ay hindi nakikipaglaban tuwing siya ay binubuli o pinagalitan, palagi niyang may kakayahang gumawa ng mga bagay ng higit sa inaasahan ng lahat. Habang sa umpisa, inalagaan siya ni Yulia karamihan dahil sa awa, kalaunan, pareho silang nahulog sa isa't isa, hindi katulad ng kung paano nagsimula ang relasyon ni Gerald at Mila. Gayunpaman, ang pamilyang Yaleman ay pinuno ng 4 na malalaking pamilya sa Yanken noong panahong iyon. Kahit na naipasa na ng kanyang asawa, ang lola ni Gerald na si Lady Yaleman ay nakapagpatibay sa pamilya Yaleman kaysa dati. Ito ay dahil siya ang uri ng tao na partikular na mahigpit pagdating sa pamamahala ng pamilya. Sa kabila nito, maging siya ay nagkaroon ng pagkukulang na kung saan ang pinakakinamumuhian ni Yulia tungkol sa kanyang ina. Si Lady Yaleman ay isang tao na lubos na pinahahalagahan ang mga opinyon ng mga kalalakihan, ngunit itinuturing na ang mga babae, sa pangkalahatan, ay hindi gaanong mahalaga. Sa loob ng pamilya Yaleman, ang mga babae ay hindi bibigyan ng mahahalagang posisyon, gaano man kahirap sila magtrabaho. Ang mga kalalakihan lamang sa pamilyang iyon ang mabibigyan ng pinakapakinabang na mga pag-aari upang hawakan. Sa isang paraan siya ay napaka-tradisyonal na pag-iisip at hindi bihira para sa isang taong may gayong pananaw na pahalagahan ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Noon, sumang-ayon ang mga Yaleman sa kanilang kasosyo sa negosyo nang walang pahintulot ni Yulia na ikakasal si Yulia sa kanilang anak kapalit ng pagsisimula ng isang pakikipagsosyo sa negosyo.
Ang desisyon ay ginawa ng simple sapagkat ang anak ng kanilang kasosyo sa negosyo ang pinakamayamang tagapagmana noong panahong iyon. Dahil si Dylan ay nagpapanatili pa rin ng isang mababang profile noon, walang nakakaalam na ang pinakamayamang tao ay mula talaga sa pamilya Crawford. Bilang pagganti, tumakas si Julio mula sa kasal at sumakay sa ama ni Gerald. Gayunpaman, ang pangyayaring iyon lamang ay hindi ang dahilan kung bakit pareho ang mga Yeilmans at ang Crawfords na nagtapos sa sama ng loob sa bawat isa. Sa halip, ito ay dahil sa pagtakas ni Julia ay pinasimuno ng kanyang pangalimang kapatid na nagpagamot sa kanya ng maayos mula sa kanyang pagkabata. Bilang kanyang pangwakas na kilos na kapatiran, sinisi niya ang buong pangyayari. Hindi lamang siya ay matinding pinarusahan ni Lady Yeilman, siya ay tinanggihan din. Sa paglaon, nagsimulang magdala ng sama ng loob ang mga Yeilmans laban sa kanilang kasosyo sa negosyo. Ilang araw matapos ang insidente, sa wakas natapos ang pagsasanay sa kahirapan ni Dylan. Kagad pagkatapos nito, nais niyang makipagtagpo sa mga Yeilman upang humingi ng hustisya para sa ikalimang kapatid. Gayunpaman, huli na ang huli ni Dylan. Sa loob ng ilang araw, ang panglima na kapatid ay brutal na inatake. Sa oras na malaman ng mga magulang ni Gerald, naiwan na siya sa kama sa isang halaman na hindi halaman. Ang nagdulot ng labis na sakit sa kanya ay kasosyo sa negosyo ng Yeilman. Sa kanila, siya ang pinahiya ang kanilang pamilya. Sa sandaling malaman niya, sinisisi kaagad ni Lady Yeilman si Julia sa lahat ng nangyari. Inihayag pa niya sa publiko sa media na tatanggihan niya siya. Naramdaman mismo ni Julia na ang kanyang ina ay masyadong malupit. Pagkatapos ng lahat, siya ang sumipa sa panglimang kapatid sa labas ng pamilya nang walang pag-iisipan. Ang lahat ng iyon ay humantong sa pagkagalit na Julia at kanyang inagaganapin laban sa bawat isa para sa lahat ng mga taon. Ito ang dahilan kung bakit hindi binisita ng mga magulang ni Gerald ang mga Yeilmans. Gayunpaman, responsable ang kanyang mga magulang sa pagkawala ng kasosyo sa negosyo ng Yeilman. Ito ang kanilang paghihiganti matapos ang ginawa sa ikalimang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit mayroon lamang 3 malalaking pamilya sa Yanken ngayon sa halip na 4. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Tinanong ni Gerald na pagtanto ngayon na ang kanyang mga magulang ay dumaan ng higit pa kaysa sa kanyang nasa edad. Aba, pagkatapos nito, lihim kong inalagaan ng mag-ama ang tito mo. Gayunpaman, mga 10 taon na ang nakalilipas nang ibalik ng iyong lola ang iyong tiyuhin sa pamilyang Yeilman. Sagot ni Julia sa pagitan ng paghikbi. Kaya kita mo anak, ikaw lang ang nakakausap ngayon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang lola mo lang ang makakapaniwala sa mga model at kung magtagumpay ka, makikita ang iyong pagkilos bilang isang malaking kontribusyon sa pamilyang Crawford, sabi ni Dylan. Naiintindihan ko. Sa pagsasalita nito, dahil papunta ka na sa Yanken, maaari mo ring makipagkita sa pinsan mong si Bea na anak ng iyong ikalimang tiyuhin. Sa pagitan namin, lihim kong sinusuportahan siya sa lahat ng mga taon, ngunit anuman, sa kanyang tulong, ang mga bagay ay dapat na maging maayos para sa iyo. Habang ang iyong lola ay medyo matigas ang ulo na babae, naniniwala ako na hindi kanya masyadong pakikitunguhan. Kailangan kong babalaan ka, gayon paman. Gaano man katindi ang pagtrato sa akin ng lola mo sa nakaraan, ipinagbabawal kang maging kawalang galang sa kanya. Narinig iyon na pagtanto ni Gerald kung gaano siya dapat na-miss ng kanyang ina. Gaano man karami ang pagkamuhi nila sa isa't isa, sa huli, pamilya pa rin sila. Malakas at malinaw. Kabanata 808. Sa sandaling iyon pumasok si Lyra sa silid bago sabihin, narito sina Keita at Tia. Pagkasabi nito, tiningnan ni Lyra si Gerald bago bumaba. Binabantayan ko ang paglaki ni Lyra at Gerald. Napakagandang babae niya kaya mas mahusay mo siyang tretuhin, mas marami pa kaming pag-uusapan tungkol dito kapag may masangkop na oras sa hinaharap, sabi ng kanyang ina. Alam ko, nanay. Ngunit mas gugustuhin ko munang pagtuunan ng pansin ang misyon. Sagot ni Gerald. Alam niya kung ano ang nakukuha nito kaya't inabala lang niya ito bago siya magpatuloy. Sa totoo lang, ang mga ganitong bagay ay maaaring maghintay sa paglaon. Ang misyon ay tiyak na mas mahalaga para sa ngayon. Tuldok-tuldok. Gayon din, Gerald, siguraduhin na kumilos tulad ng pagmamayari mo ng lugar sa sandaling makarating ka sa Yanken, Weston. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga pag-aari ng aming pamilya sa Weston ay sasailalim ng iyong pamamahala at pangangalaga mula ngayon, kasama na ang iyong kapatid na babae. Alam ko na kay Finn tungkol dito kaya't hindi ka dapat mag-alala tungkol sa mga detalye. Makalipas ang 3 araw malapit sa mga exit gate ng Yanken Airport, 2 kababaihan, ang isang nasa edad na at ang isa ay mas bata pa, ay makikita na nakasandal sa harap ng isang itim na Passat. Naturally, pareho silang nakakaakit ng kaunting pansin. Ang suot na matandang babae ay may suot at ang kanyang balat ay tila nasa mahusay na kondisyon pa rin.
Tulad ng para sa mas bata, siya ay isang namumulaklak na kagandahan na parang katatapos lang niya sa unibersidad. Anong oras na ngayon? Bakit hindi pa siya nakarating? Nakakainis ang init sa akin. Ako ay sapat na abala, bakit kailangan pa nating maghintay para sa ilang kalunos-lunos na kamag-anak dito? Walang pakiramdaman ang babaeng nasa edad na walang pasensya habang nakatingin sa relo ng pulso. Magkaroon ng kaunting pasensya, nanay. Ito ang unang pagkakataon na darating ang pinsan ko. Bukod, hindi ba normal para maantala ang mga flight? Sagot ng kanyang anak na babae. Ang batang-batang babae ay natuwa mula nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang tiyahin kanina na nagsasaad na darating ang kanyang pinsan. Pagkatapos ng lahat, habang alam niya na kapwa ang kanyang tiyahin at tito ay gumawa ng ilang uri ng trabaho sa pagtatrabaho sa ibang bansa, alam din niya na palihim nilang sinusuportahan siya sa buong buhay niya. Kasama rito ang pagkuha ng pinakamahusay na tutor para sa kanya, pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral sa pinakamagandang paaralan, at marami pa. Habang palaging nais niyang bisitahin ang mga ito, hindi siya pinapayagan dahil sa ilang hindi alam na mga kadahilanan. Manalo ka. Alam mo, maaari ka lang magmaneho dito. Bakit isang eroplano? Gaano katindi ang isang pagmamaneho? Lahat ba ng mga Yaleman ay ganito? Parehong ang iyong ama at ang kanyang nakakadismayang kapatid na babae ay sigurado na kumilos sa parehong paraan. Malamig nang ngini siya ng babaeng nasa edad na. Inay, ang aking tiyahin ay patuloy na sumusuporta at nagbabayad sa aming pamilya kahit na matapos ang lahat ng mga taon. Sigurado akong alam mo ito kaya bakit mo masasabi ang ganoong bagay? Manalo ka. Kung hindi pa siya nakakasama sa talo sa panahong iyon, ang iyong ama ay hindi mapunta sa kanyang kasalukuyang estado sa una. Ang aming katayuan sa loob ng pamilyang Yaleman ay hindi mapuputol kung hindi lamang nagawa iyon ng iyong tiyahin. Kailangan mong mapagtanto na ikaw ay isang binibini ng pamilyang Yaleman. Dapat ay mayroon kang parehong mga pribilehiyo tulad ng iba pang nakakaakit at mukhang murang mga pinsan mong babae. Ang lahat sa kanila ay may mga koponan ng kotse na sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Samantala, isang pasot lang ang natigil namin. Dapat mo ring malaman na ikaw lang ang gumagawa ng mga ganitong bagay. Ang iyong lola ay nagbigay ng isang malinaw na babala na kung ang sino mang makipag-ugnay sa babaeng iyon, ang parusa na naghihintay sa kanila ay hindi madali tulad ng pag-kick out sa pamilya Yaleman. Alamin na dahil sa iyong mga nakababaliw na pagkilos, maaari kong mawala ang aking trabaho. Nakakainis. Nakikita kung gaano naiinip ang hitsura ng kanyang ina na natiling tahimik ang dalaga. Sa halip, pinili niyang sabik na tumingin sa exit gate. Sa totoo lang hindi niya alam kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, dahil napakaganda ng kanyang tiyahin, natitiyak niya na ang gwapo ng pinsan niya. Maaari ka bang maging Bea Yaleman? Tanong ng isang binata na hinihila ang kanyang bagahe sa likuran niya habang naglalakad palapit sa kanya. Nakita niya ang pangalang Gerald na nakasulat sa karatula na siyang nagtulak sa kanya na lumakad na may ngiti sa labi. Natagpuan ni Bea ang sarili na hindi namamalayang kumagit sa ibabang labi habang tumango ito ng bahagya. Kung sa bagay, nakasisilaw ang gwapong lalaking nakatayo sa harapan niya. At, maaari ka bang maging Gerald? Sagot ni Bea na may isang matamis na ngiti. Sa katunayan I am. Kabanata 809. Speaking of which, Gerald, hanggang kailan mo balak manatili dito? Mayroon ka bang kahit saan upang manatili sa ngayon? Hindi na kailangang maging mabuti sa amin. Sa ngayon, simpleng ipinapalagay kung panatilihin kang kumpanya ng Bea ngayon at ibabalik kita sa paliparan bukas. Iyon ba ang plano? Masigasig na tinanong ni Catherine Goff habang sinilip niya si Gerald na tahimik na nakaupo sa likurang upuan habang hinahatid niya ang pasot. Ang pagkakita sa kanya na kinaladkad ang kanyang kaso ng bagahe kanina ay nagudyok sa kanya na magtanong. Malinaw sa araw na nais niyang umalis siya sa lalong madaling panahon. Oh, hindi ako aalis niyan kaagad, tita. Sa katunayan, marahil ay mananatili ako sa Yanke ng ilang sandali. Ako ay nasa iyong pangangalaga hanggang sa pagkatapos, sagot ni Gerald na may isang medyo mapait na ngiti. Narinig iyon, agad na naging pangit ang ekspresyon ni Catherine kahit nananatili siyang tahimik. Ito ang simpleng katotohanan nito. Kung ang isa ay mayaman at sila ay nanirahan sa isang hindi kilalang lugar sa mga bundok, magkakaroon pa rin sila ng malalayong kamag-anak. Gayunpaman kung ang isa ay mahirap kahit na nakatira sila sa isang mataong lungsod, wala silang mga kaanak na mapag-uusapan. Hindi nakapagtataka kung bakit takot na takot si Catherine kay Gerald na lumapit sa kanila. Si Bea naman ay napaka-friendly kay Gerald. Haha, panigurado, pinsan. Manatili lamang hanggat nais mo. Sa pagsasalita nito, magiging kaarawan ni Lola sa loob ng ilang araw. Kung magdiriwang kakasama siya, sigurado akong magiging masaya siya. Narinig iyon, simpleng ibabalik ni Gerald ang isang bahagyang mapangiti na ngiti.
Kung sa bagay, bago magsimula ang kanyang biyahe sa Yanken, sinabi sa kanya ng kanyang ina na kahit palaging nakatanggap ng tulong si Bea mula sa kanya, hindi pa inilantad ni Yulia ang totoong pagkakakilanlan niya kay Bea para sa mga personal na kadahilanan. Ang kawalan ng impormasyon ni Bea kung sino talaga ang kanyang ina, ang dahilan kung kaya niya pa rin gawin ang gayong panukala kay Gerald. Gayunpaman sa kanyang isipan, naramdaman ni Gerald na medyo mas mabuti ito sa ganitong paraan. Manalo ka. Maganda sana kung hindi siya mapunta sa galit nito sa kanilang pagtagpo. Malamig na dagdag ni Catherine. Ngayon bakit mo nasasabi ang ganyan, Mom? Habang totoo na ang lola ay walang magandang relasyon sa aking tiyahin at tiyuhin, hindi ba siya nagtatanong tungkol sa kanila paminsan-minsan? Sagot ni Bea habang nakatingin sa ina. Paimpol itong hininga ni Catherine bago sinabi, Gerald, alam ko kung bakit ka nandito. Mula sa sandaling narinig ko na pupunta ka upang makipagkita kay Lady Yaleman, alam ko na nais mong bumalik sa aming pamilya upang makakuha ka ng bahagi sa aming mga pag-aari. Tagumpay. Isaalang-alang ito upang maging mahusay na payo mula sa akin. Sumuko ka habang kaya mo. Kung kahit ang aking pamilya ay hindi nakakakuha ng gaanong marami, may isip lamang ng isang maliit ang maliit na pag-aari na matatanggap mo. Kung pinamamahalaan mong makapasok sa una, iyon ay tiyak na nakita ni Catherine ang mga bagay sa pamamagitan ng iba't ibang pananaw kumpara sa mga normal na tao. Gayunpaman, simpleng ngumiti ng mapait si Gerald habang umiling. Hindi niya talaga kailangang bigyan siya ng isang paliwanag kung bakit siya totoong narito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang casual na makipag-chat kay Bea. Kung sa bagay, pareho silang pinsan. Parehas silang dalawa na sa kalaunan ay magiging malapit din sa bawat isa. Bilang isa sa tatlong pinakamalaking pamilya sa Yanken, ang mga Yalemans ay mayroong maraming mga sangay ng pamilya sa loob nito. Dahil tradisyonal na may pag-iisip si Lady Yaleman, mahigpit siya sa paghawak ng anumang mga issue tungkol sa kanyang mga anak. Hanggat ang alinman sa kanila ay maaaring makakuha ng kanyang pabor o mag-ambag sa pamilya, ito ay lubos na taasan ng suporta na kanilang natanggap mula sa kanya sa mga tuntunin ng mapagkukunan. Ang sistemang ito ay likas na nagtrabaho laban kina Bea at kanyang ina, na parehong nagbahagi ng pantay na mababang katayuan sa loob ng pamilyang Yaleman. Ang katotohanan na ang panglimang kapatid na lalaki ay nasa isang vegetative state pa rin ay hindi nakatulong sa kanilang sitwasyon. Napakababa ng kanilang mga katayuan kung kaya't ang iba sa pamilya ay halos hindi napansin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, si Catherine ay binigyan lamang ng isang napaka-ordinaryong post sa loob ng pamilya. Bilang isang resulta, kapwa siya at ang kanyang anak na babae ay nanirahan lamang sa isang ordinaryong kapitbahayan. Si Gerald mismo ay nagsisimulang makita kung gaano komplikado ang mga bagay sa loob ng pamilyang Yaleman. Sa una ay hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito nang unang sabihin sa kanya ng kanyang ina na ang mga bagay ay hindi talaga ganoong ka-simple sa loob ng pamilyang iyon. Naiintindihan na niya ngayon kung ano ang ibig sabihin nito. Makalipas ang ilang sandali makarating sa kanilang bahay, si Bea ay magtungo lamang upang kumuha ng ilang mga grocery nang tumawag si Catherine, Humintay ka muna, Bea. Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Sa pamamagitan nito, pareho silang iniwan ng ilang sandali kay Gerald upang magsalita ng lihim. Nang walang magawang gawin, pumasok si Gerald sa silid kung saan naroon ang kanyang tiyuhin. Palaging pinagsisisihan ni Yulia ang insidente na nangyari sa ikalimang kapatid. Kahit na sa kasalukuyang kapangyarihan ng Crawford pagdating sa kadalubhasaan sa medisina, wala sa mga doktor ang malapit na tulungan siyang makabawi. Malaman mismo ni Gerald na wala siyang magagawa tungkol dito kahit na gusto niya. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang magtaka kung malalaman ni Finlay kung paano haharapin ang sitwasyon. Nasaan na ang matandang ito ngayon? Tuldok-tuldok kudlit. Maya-maya pa ay umalis na si Bea upang kunin ang mga sangkap at agad na tumungo si Gerald sa balak na umalis din. Pagkatapos ng lahat sa pagkawala ni Bea, alam ni Gerald na titiisin niya ang walang tigil na komentaryo ni Catherine ng nag-iisa, at wala siyang sinabi na kailanman ay maganda. Tulad ng pag-iisip niya tungkol sa kung anong maaring dahilan ang maibibigay niya sa kanya, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono nang magawa niya ito sa huling hakbang. Ito ay isang hindi kilalang numero. Magandang araw, batang Panginoon, pumunta ako sa pangalang Philip Hodges. Nagtatrabaho ako para sa pamilyang Crawford at ako ang namamahala sa paghawak ng mga bagay sa Yanken. Mayroon bang paraan upang matulungan kita? Ang Crawfords ay nagmamay-ari ng maraming mga pag-aari sa mga lugar tulad ng Sunnydale, ang Salford Province, Yanken, at marami pang iba. Sa Weston mismo, ang mga pag-aari ng pamilya ay pinaghiwalay sa maraming mga lugar at si Gerald ay may ganap na kontrol sa kanilang lahat. Kabanata 810. Hindi misteryo kung bakit tinatrato ng mga tao tulad ni Philip si Gerald tulad ng kanilang Panginoon. Hindi ngayon. Makikipag-ugnay ako sa iyo kung may kailangan ako, sagot ni Gerald.
Mahusay, batang Panginoon. Sa totoo lang, may isang bagay na maaari mong tulungan ako. Kailangan kita upang makakuha ako ng isang bagong kotse. Sa sandaling iyon nang maalala ni Gerald na pasot lang ang hinimok ni Catherine. Si Bea mismo ay tila alam kung paano magmaneho, subalit siya ay sumakay sa kanyang scooter nang siya ay nagtungo upang kumuha ng mga sangkap. Dahil nandito na siya, baka kumuha din siya ng maayos na sasakyan para kay Bea. Mahusay, Master. Anong modelo ng kotse ang gusto mo? Ang isang Phantom ay simpleng hindi gagawin. Iminumungkahi kong mag-order ng pinakabagong modelo mula sa ibang bansa. Hindi na kailangan iyon. Makuha mo lang sa akin ang isang serye ng BMW 7. Ako, kita nyo, sagot ni Philip na parang nakatulala. Matapos may bahagi sa kanya ang address at detalye ni Bea, tumayo si Gerald nang hindi na sinabi ang iba pa. Mismong si Gerald ay mayroong mas kaunting mga hinihiling pagdating sa mga kotse. Katatapos lamang niyang magpatuloy sa kanyang paglabas sa labas, nakita niya si Catherine na tumatakbo pababa ng hagdan sa likuran niya na nagmamadali, ang kanyang cellphone ay nasa kamay. Saan ka pupunta, tita? Tanong ni Gerald. Manalo ka. Hindi ako sigurado kung kanino natin ito pinagkakautangan, ngunit talagang napapahamak tayo ngayon. Hindi sinasadyang napakamot ni Bea ang kanyang scooter laban sa kotse ng ibang tao sa parkingan ng kotse ng grocery. Saan pa ako pupunta? Tagadala ka ba ng malas o ano? Pagmamaktol ni Catherine habang nakatingin kay Gerald. Narinig iyon, si Gerald mismo ay tumakbo papasok din sa pasukan ng kapitbahayan. Lahat mangyaring magpatotoo para sa amin. Ang babaeng ito dito ay gasgas ang aming sasakyan ngunit siya ay walang kahihiyan upang kahit na nais na aminin sa kanyang pagkakamali. Sigaw ng isang lalaki na mukhang mga 30 taon. Sa tabi niya tumayo sa tila asawa niya. Nang marinig ang kanyang puna, si Bea ay simpleng ngumiti ng malamig bago balisa sumagot, wala akong ginawang bagay. Inihinto ko na ang scooter bago ka dumating. Ang iyong asawa ang humimok ng masyadong malapit sa akin pagkatapos nito. Ang totoo ay nais lang ni Bea na mabilis na umuwi kaagad matapos niyang bumili ng mga sangkap. Kung sa bagay, gusto niyang magluto ng masarap na pagkain para sa pinsan niya. Ang mag-asawa mismo ang totoong may kasalanan. Ang kotse ay bago at ang asawa ng lalaki ay nais na subukan ang pagmamaneho nito. Sa kasamaang palad, nang may dumaan na ibang kotse sa kanila, ang kanyang biglaang pagkabalisa ay naging sanhi upang siya ay masyadong magmaneho sa e-scooter ni Bea na nagresulta sa gasgas. Upang may save ang mukha, mali ang pag-akusa nila kay Bea para sa kanilang sariling pagkakamali. Anong nangyari dito? Tanong ni Catherine nang pareho silang dalawa ni Gerald na dumating sa pinangyarihan. Nang makita na narito na sila ngayon, nagsimulang ipaliwanag ni Bea kung ano ang nangyari. Manalo ka. Lahat ng iyong sinasakyan ay isang e-scooter. Bakit ka pa masyadong lumibot? Nakakainis. Malamig na sambat ng asawa ng lalaki habang nakabraso. Malinaw na naisip niya na siya ay nakahihigit dahil nagmamaneho siya ng isang BMW 5 Series. Hindi na kailangang magtalo, tanungin lamang natin ang may-ari ng lugar para sa surveillance footage. Tatawagan ko sila ngayon. Idineklara ni Catherine. Sige na, pumunta ka sa kanya ang footage, Sinta. Pansamantala, tatawag ako kay Brandon. Pang-iinis ng babae. Brandon. Aling Brandon? Tanong ni Catherine, natigilan nang marinig ang pangalang iyon. Kabanata 811. Naturally, pinag-uusapan ko ang tungkol sa Brandon na nagmamay-ari ng lugar. Narinig iyon, naging hindi kapanipaniwala si Catherine nang makita ang ibang babae na kumukuha ng kanyang cellphone. Pagkatapos ng lahat, si Brandon ay isang tanyag na tao dito na nagmamay-ari ng maraming mga nightclub sa lugar. Kung ang babaeng ito ay tunay na pamilyar kay Brandon, alam ni Catherine na siya ay nasa maraming kaguluhan. Habang totoo na si Catherine ay hindi dapat ganito kadali takot bilang isang miyembro ng pamilyang Yaleman, kung siya ay simpleng umasa sa mga Yaleman upang harapin ang sitwasyon, siguradong sasawayin siya ni Lady Yaleman dahil sa nagdulot ng kaguluhan para sa kanilang pamilya kahit na ang madaling mapangalagaan ang sitwasyon. Naiintindihan iyon, alam ni Catherine na wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Wala talaga siyang katapangan na gamitin ang pangalan ng pamilya Yaleman para sa isang maliit na issue. Kahit na alam niya na ang kanyang anak na babae ay marahil walang sala, talagang hindi alam ni Catherine kung ano pa ang maaari niyang gawin. Sige at tawagan mo siya doon. Pasigaw na sabi ni Gerald. Nagulat ang babae nang marinig ito. Nagdududa ka ba na kilala ko siya? Ayos. Tatawag ako ngayon. Pagmamaktol ng babae habang tinapik ang kanyang telepono bago ito inilagay sa tainga. Sa sobrang kaba ni Catherine ay agad niyang sinama ng tingin si Gerald bago sumigaw, manahimik ka lang at tumabi ka. Ano ang impyerno na alam mo? Kasunod nito tumingin siya sa babae bago sinabi, maaari nating talakayin ito ng maayos.
Tuldok-tuldok, paano ang tungkol sa kabayaran? Magbabayad kami para sa pinsala. Ngayon iyon ang gusto kong marinig. Dahil iminungkahi mo ito, $1,500 lamang ang dapat gawin. Sagot ng babae. Napangisi ng kanyang mga ngipin pagkatapos ay sumagot si Catherine. Mabuti, $1,500 ito. Tiyak na hindi ito ayos. Hindi namin dapat sila binabayaran, nanay. Sigaw ni Bea sa isang balisa na tono. Hindi ikaw. Tatawag lang ako sa telepono nun. Sabi ng babaeng sabaw. Ang kanyang kayabangan ay umakyat sa isang bagong mataas ngayong alam na niya na si Catherine ay buong nasupil. Pagkatapos ng lahat, paano maaaring ihambing ang isang rider ng scooter sa isang tao na nagmaneho ng BMW? Sinabi ko na nagbabayad ako. Sagot ni Catherine nang walang magawa. Nang maililipat na niya ang pera sa kanila gamit ang kanyang cellphone, ilang mga naninirahan ang nagturo sa pintuang bayan bago sumigaw, "Hoy! Tumingin doon." Ang bagong-bagong kotse ay mukhang ganap na nakamamanghang. Di nagtagal, maraming iba pa ang nagsimulang sumigaw nang makita nila ang bagong BMW 7 Series na nagmamaneho patungo sa mga pintuan ng komunidad. Ang modelong iyon ay nagmula sa ibang bansa. Hulaan ko nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $14,000. Napakamarangya. Alam ko, di ba? Napakagandang kotse. Habang patuloy na pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kotse, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na si Philip ay isang napakahusay na tao. Pagkatapos ng lahat, nagbigay lamang siya ng utos hindi pa matagal na ngayon ang kotse. Natigil ang kotse nang makarating ito sa pasukan ng pintuang bayan at lumabas ng isang akmang lalaking may suot na katad na bota na mukhang halos 40. Nang makita ang karamihan ng mga tao na nakatayo roon, tinanong niya, humihingi ng paumanhin, ngunit paano ako makakarating sa Unit 2 sa pagtatayo ng 12? Unit ng 2 iyon ang aming unit. Sabi agad ni Catherine. Napapadali nito ang mga bagay. Nandito ako upang ihatid ang kotse. Mangyaring ipakita sa akin ang daan patungo sa iyong unit kung hindi ito masyadong magulo. Sagot ng lalaking sobrang magalang, maaari ka bang maging G. Farewell? Tanong ng mag-asawa mula noon sa isang nagulat na tono. Sa katunayan nagkakilala na ba tayo dati? Nakangiting sabi ni G. Farewell. Maaaring hindi mo alam kung sino kami, ngunit tiyak na alam namin kung sino ka. Ikaw si G. Farewell, ang chairman ng punong tanggapan ng BMW sa Weston. Gamit ang aming mga koneksyon kay Brandon, binili namin ang aming BMW 5 Series mula sa isa sa iyong mga tagapamahala ng store. Sagot ng babae habang nakangiti sa hindi kapanipaniwala na taong nakatayo sa harapan niya. Si G. Farewell ay madaling maituring na isa sa pinakamakapangyarihang figure sa lahat ng Yanken. Habang ito ay medyo may far-fetched upang ipalagay na malalaman niya kung sino si Brandon, binanggit pa rin siya ng babae kung sakali. Kaya nga, salamat sa iyon suporta. Sagot ni G. Farewell habang tumango ito sa kanya. Kabanata 812. Ito ay lubos na halata mula sa kanyang reaksyon na wala siyang ideya kung sino si Brandon. Marahil ay hindi niya alam kung sino ang tagapamahala ng tindahan, pabayaan ang katulong na tagapamahala ng tindahan na pinag-uusapan ng babae. Si Philip ba ang nagsabi sa iyo na ihulog ang kotse? Tanong ni Gerald habang naglalakad papunta kay G. Farewell, ang kanang kamay sa kanyang bulsa. Narinig ang tanong ni Gerald, agad na natigilan si G. Farewell. Matapos i-scan siya mula ulo hanggang paa, sumagot si G. Farewell sa isang magalang na tono, sa totoo lang, ito nga. Sinabi niya sa akin na ihatid ang kotse sa isang dalaga na ang pangalan ay Bea Yaleman. Nakumpleto ko na ang lahat ng iba pang kinakailangang formalidad. Ngumiti si G. Farewell kay Gerald. Ito dapat ang taong sinabi ni G. Hodges na hindi siya kwalipikadong malaman sa pangalan. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na ang iba pang mga kabataang lalaki na kaedad niya ay maaaring makilala ang isang misteryosong figure. Bea, iyon ang aking anak na babae. Nakatira rin kami sa address na iyon. Nagtatakang sabi ni Catherine. Kung gayon si Denzel Yaleman ay maaari ding maging bahagi ng iyong pamilya. Tanong ni G. Farewell. Siya ang aking ama. Sagot ni Bea. Nakita ko. Pagkatapos ang kotse na ito ay opisyal na pag-aari mo ngayon, Miss Yaleman. May nagsabi sa akin na ibigay ko sa iyo ang kotse. Narito ang lahat ng nakumpleto, kinakailangang mga dokumento at sertipiko. Maaari mo bang dumaan sa kanila upang suriin kung ang impormasyon ay tama? Sinabi ni G. Farewell habang inaabot niya kay Bea ang isang susi ng kotse kasama ang isang hanay ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanila, napagtanto niya na walang pagkakamali. Ang kotse talaga sa kanya ngayon. Ano ang nangyayari? Sino ang makakabili sa amin ng napakagurang kotse? Yutal na sabi ni Catherine sa kanyang kaba. Si G. Farewell mismo ay hindi tumugon sa kanyang katanungan.
Sa halip, lumapit siya kay Gerald bago ibigay ang kanyang business card at sinabing, narito ang aking business card, Ginoo. Mangyaring huwag mag-atubiling tawagan ako kung kailangan mo ng tulong. Sobra niyang masasabi na hindi ordinaryong tao si Gerald. Dahil doon, natural para sa kanya na nais na makapasok sa magagandang libro ni Gerald. Matapos maabot ang kanyang card, humingi siya ng paumanhin bago umalis. Oh Diyos, ang sasakyan ba na iyon ay tunay na atin ngayon? Maganda ito. Sinabi ni Catherine, hindi maitago ang kanyang kaba. Ang mag-asawa mismo ay namumutla na habang nagpapalitan ng tingin. Habang nilalayo nilang mangakit sa kapwa Bea at ina niya, naisipin na talagang kilala nila ang isang napakalakas na figura. Napagtanto na hindi nila matuloy ang kanilang plano, agad silang sumakay sa kanilang sasakyan, naghahanda na para umalis. Ngayon humawak ka ng 1 minuto. Huwag sabihin sa akin pareho kayong nagpaplano na umalis ng ganoon. Pang-iinis ni Gerald habang nakatingin sa mag-asawa. Ano pang gusto mo? Hindi mo na kami kailangang bayaran pa. Putol ng babae. Oh, hindi namin kailangang magbayad. Iyon ba ang pinaglalaroan mo pa? Kahit na maayos ka sa mga gasgas sa iyong kotse, ang scooter ni Bea ay nagdusa pa rin ng kaunting pinsala. Panahon na upang pag-usapan ang tungkol sa bayad na babayaran mo sa kanya. Sabi ni Gerald habang umakyat ng isang hakbang. Hindi mo kailangang magbayad ng malaki talaga. Lamang ng isang $15,000, F15,000. Gulat na sigaw ng mga tao sa paligid nila. Mismo ang asawa at asawa ngayon ay nakatingin sa kanya na nakabukas ang mga mata. Siyempre, kung pipiliin mong hindi kami bayaran, maaari kong tawagan si G. Farewell na bumalik dito anumang oras na gusto ko. Hindi pa dapat siya masyadong malayo. Maaari mo ring tawagan ang Brandon mo na iyon kung nais mo. Hindi. Ipag-usapan natin ulit ng mabuti ang bagay. Sagot ng lalaki, kinilabutan. May dahilan siya upang matakot na takot. Pagkatapos ng lahat, si G. Farewell ay isang napakalakas na figure. Ano pa, ginagamot niya ng galang si Gerald at ang dalawang iba pang mga kababaihan kanina. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay tiyak na hindi palalabasin ang kawit na madali kung tinawag muli si G. Farewell. Kahit na tinawag talaga nila si Brandon, tuturuan lamang sila ng 1 beses na aralin. Panipi tuldok. Di maibababa mo ba ng kaunti ang figure? Kami ay nako, titingnan mo ba yan? Ang aking daliri ay gumagalaw ng mag-isa. Sabi ni Gerald habang sinisimulang pagdayal ang numero sa card. Magbabayad tayo. Magbabayad kami, sabi ko. Mula sa pagiging extorters hanggang sa pagiging extort, anong pagpipilian ang mayroon ang lalaki maliban sa magbayad para sa walang katotohanan na kabayaran? Matapos ang awkward na paglipat ng pera sa bank account ni Catherine, humingi sila ng paumanhin kay Bea bago sumugod sa sandaling payagan silang umalis ni Gerald. Bea, ituloy mo at iparada ang e-scooter sa baba. Bababa ko rin ang kotse. Sabi ni Catherine habang hawak-hawak niya ang mga susi ng kotse ng masayang. Bago pumasok sa sasakyan, inagaw niya mula sa kamay ni Gerald ang business card ni G. Farewell. Si G. Farewell ay isang koneksyon mula sa aming pamilya. Subukang huwag samantalahin ang sitwasyon upang magpakita. Panipi. Kabanata 813. Alam mo bang personal si G. Farewell, pinsan? Tanong ni Bea habang nakatingin kay Gerald na nanatiling tahimik sa buong paglalakbay nila pauwi. Natagpuan niya na kakaiba na si G. Farewell ay personal na napunta rito upang mabigyan lamang siya ng kotse ng walang anumang mabuting dahilan. Ang katotohanang hindi gaanong maraming tao ang talagang nakakaalam tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan na ginawa ring kainahinala ang sitwasyon. Upang maitaguyod ito, tinanong lamang ni Gerald ang kanyang numero ng ID card kaninang umaga. Dahil napansin niya kung gaano kagalang ang pagtrato ni G. Farewell sa pinsan niya kanina, naramdaman ni Bea na tiyak na may isang bagay kay Gerald. Hindi talaga, sagot ni Gerald habang umiling. Hindi ito kasinungalingan din dahil ito talaga ang unang pagkakataon na magkita silang dalawa. Kung gayon, bakit siya darating lahat dito upang maabyutan lang ako ng kotse? Sigurado ka bang hindi ito dahil sa alinman sa mga koneksyon na alam mo? Naturally, hindi nagmumura si Bea kay Gerald. Gayunpaman, alam niya na ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay hindi mas mahusay kumpara sa kanyang sitwasyon. O yun ang naisip niya kahit papaano. I wonder, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Napasmak ang labi, napangiti rin si Bea. Kahit papaano, mas napansin niya siya, mas misteryoso ang naramdaman niya. Bandang tanghali na nang lumabas si Bea sa kanyang silid bago nagtanong, sabihin mo pinsan, gaganapin ang pagtitipon ngayong gabi. Sasama ka ba? Sa mga oras na iyon, iniisip pa rin ni Gerald kung paano niya bibisitahin ang kanyang lola. Narinig ang tanong ni Bea at nilainggan niya ang pinsan niya na ngayon ay may magkaibang hanay ng mga damit bago sumagot, ito ba ang pinag-uusapan natin kanina?
Kamakailan lamang sinabi ni Bea kay Gerald ang tungkol sa isang tradisyon na karaniwang ginagawa ng mga nakababatang henerasyon ng mga Yeomans kapag malapit na ang kaarawan ng kanilang lola. Gaganapin ang taunang pagtitipon upang mapag-usapan nila kung anong bibilhin ang mga regalo sa kaarawan para kay Lady Yeoman. Habang iyon ang karaniwang napagkasundoan nila, sa huli, lahat sa kanila ay nais lamang ng isang palusot upang lumabas at magsaya. Bagaman wala talagang interes si Gerald na dumalo sa mga pagtitipon o pagdiriwang, alam niya na kailangan pa niyang makilala ng kaunti pa ang kanyang iba pang mga pinsan upang pahusayin ang proseso ng paglutas ng mga hinaing sa pagitan ng kanyang ina at lola. Sa pagtatapos ng kanyang saloobin, tumango siya bago sinabi, "Sige, pasok na ako." Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng mga kaakit-akit na kalalakihan at kababaihan ang makikita na nakaupo sa loob ng pinakamarangyang bar sa Yanken. Lahat sila ay tumingin sa edad na 20. Hey, narinig mo na ang ating bansa na bukol ng isang pinsan ay bumalik sa Yanken. Kasalukuyan siyang nananatili sa lugar ni Bea. Ano? Seryoso ka? Ang aking mga magulang ay hindi binanggit kahit ano tungkol dito. Gayunpaman, malapit na ang kaarawan ni Lola. Sa palagay mo ay talagang bumalik siya sa pagkakataong ito upang ipagdiwang ang kanyang ika-80 kaarawan. Hindi pa ba niya naputol ang lahat ng ugnayan sa kanilang pamilya? Sa palagay ko ginagamit niya lamang ang kaarawan bilang isang dahilan. Marahil ay sinusubukan niya ang makakaya upang maiworm ang kanyang sarili sa aming pamilya. Pagkatapos ng lahat, kapag natapos na ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, magsisimula na siyang maglaan ng lahat ng mga pag-aari at mapagkukunan ng pamilya. Ang kanyang pagbabalik ay masyadong napapanahon upang maging isang pagkakataon. Sagot ng isa sa mga batang lalaki na mapanghamak. Ano man ang kanyang tiyempo, kung iyon talaga ang hinahabol niya, ang kanyang mga pagkakataon ay labis na manipis. Narinig mo sana si Lola na pinagagalitan ang 5th tita kanina nang malaman niya na ang pinsan namin ay nananatili sa kanyang lugar. Grabe, tila hindi humaw pa ang galit ni Lola. Sabi ng isa pang babae. Speaking of which, his name is Gerald, kung naaalala ko ng tama. Sa narinig ko sa kanyang pinakamahirap, halos hindi niya kayang kumain. Naalala ko ng malinaw ang sinabi ni Lola nang malaman niya ang tungkol doon noon. Sinabi niya na hayaan silang maging bago sabihin na walang sino man mula sa pamilya ang pinapayagan na makasama sa kanila. Well, oo, ngunit matagal na iyan. Mag-isip tungkol sa mas kamakailang mga oras. Hindi mo ba naaalala na tinanong talaga ni Lola ang tungkol sa kung kumusta sina Jessica at Gerald sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan noong nakaraang taon? Ginawa niya. Tinanong niya kung kumusta ang kanilang ginagawa. Kahit na hindi namin alam kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid na babae, may nagsabi na ang bukol ng bansa mismo ay nag-aaral sa unibersidad. Habang patuloy na tinatalakay ng lahat ang bagay sa kanilang sarili, bumukas ang pintuan ng pribadong silid at sumakdol sa isang binata na sinamahan ng 2 batang babae. Nandito ka, Yura. Kabanata 814. Yura. Binati ang lahat sa loob ng pangkat na iyon nang tumayo sila. Si Yura ang panganay na apo ng pamilyang Yeoman at siya rin ang paboritong apo ni Lady Yeoman. Bilang isang resulta, ang lahat sa pangkat ay natural na tumingin sa kanya. Well, maaga kayo lahat. Gayunpaman, bago ang anupaman, nais kong ipakilala ang aking mga kaibigan dito. Ang dalagang ito ay aking kaklase sa universidad. Maaari mo siyang tawaging Marilyn. Tungkol sa kagandahang ito, ang kanyang pangalan na Gia at siya ay ang kaklase ng high school ni Marilyn noong siya ay nasa Mayberry City pa rin. Sabi ni Yura habang nakatingin kay Gia. Nakatayo sa tabi ng napakagandang Marilyn, ang kagandahan ni Gia ay napalakas, at ang kanyang mahusay na ugali ay naging kaakit-akit sa kanya. Nang una niyang makilala si Gia, hindi niya inaasahan na madama siya ng sobra sa kanyang kagandahan mula nang siya ay sanay nang makita ang mga magagandang babae. Matapos magpalitan ng pagbati, tiningnan ni Yura si Gia bago ngumiti, speaking of which, you don't mind me calling you Gia, right? Bilang tugon, napailing lang si Gia. Upang maging matapat, ngayon lang nakarating si Gia sa Yanken. Sa una ay hindi niya nais na pumunta kahit saan ngunit ang pag-iisip na iyon ay hindi tumagal mula nang tinawag siya ni Marilyn ilang sandali lamang pagkatapos ay anyayahan siya sa pagtitipon. Kahit na ayaw pa talaga niyang pumunta, sa huli, hindi niya mailabas si Marilyn. Pagkatapos ng lahat, si Marilyn ay isa sa ilang mga tao na talagang nakilala niya sa Yanken. Oh, halika, Gia. Huwag masyadong glum. Lahat kayo ay nagmula sa mayayamang pamilya kaya dapat nakakasama kayo ng maayos. Tayo'y magsaya. Ha. Sabi ni Marilyn nang makita niya kung gaano hindi mapakali ang hitsura ni Gia. Sa katunayan, simulan na natin ang kasiyahan. Dagdag ni Yura na nakangiti. Hindi pa tayo makakapagsimula, Yura. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin dumating. Oh, sino pa ang wala dito? Tanong ni Yura.
Well, nandoon pa rin si Bea at ang kanyang bansa na bukol ng isang pinsan. Oo, Bea. Paano ko malilimutan? Ngunit ano ito tungkol sa isang country bumpkin? Marahil ay pinag-uusapan mo ang tungkol kay Gerald. Ang anak ng babaeng iyon na hinabol ng lola mula sa pamilya noon. Habang ang karamihan sa kanila doon ay tumingin ng mababa sa mga hinabol sa labas ng pamilya, karaniwang tinutukoy pa rin nila si Yulia bilang kanilang tiyahin. Nang marinig nila si Yuria na tumutukoy sa kanya bilang ang babaeng iyon, pinaramdam nito sa ilan sa mga junior member na medyo hindi komportable. Bagaman totoo yun, wala sa kanila ang nagsabi tungkol dito. Hindi nakakagulat na galit si Lola sa ikalimang tiya kaninang hapon. Kaya patuloy pa rin ang pakikipag-ugnay kay Bea kay Gerald. Pang-iinis ni Yuria. Dahil ang ina ni Yulia at Yuria ay hindi maganda ang pag-aayos noong bata pa si Yuria, natural lamang na kunin niya ang likas na pagkamuhi ng kanyang ina kay Gerald at sa kanyang pamilya. Gerald. Nagulat na tanong ni Gia at Marilyn pareho nang marinig ang kanyang pangalan. Nang maramdamang sorpresa sila, natigilan si Yuria ng tanungin, alam ninyong dalawa kung sino siya. Ayon, nag-aaral si Gerald sa Mayberry City. Habang walang sinabi si Gia, totoo siyang medyo nasa sabik ngayon. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng pag-usisa. Bakit sa lupa alam ni Marilyn kung sino si Gerald? Maaari ba talagang ito ay ibang tao na may parehong pangalan? O maaari bang maganap ang ganitong pagkakataon? Kilala mo rin si Gerald, Gia? Tanong ni Marilyn sa isang nagulat na tono. Kahit na para lamang ito sa isang maikling sandali, isang komplikadong damdamin ang sumilay sa mukha ni Gia nang sinabi niya, maaaring ito ay isang tao na may parehong pangalan. Ngunit gayunpaman, ano ang gusto ni Gerald mo, Marilyn? Well, hindi ko alam kung pareho ba siyang tao, ngunit alam mo kung paano ang aking ama ay patuloy na gumagalaw dahil sa trabaho, tama ba? Bilang isang resulta, nag-aral ako sa maraming mga paaralan bago ako lumaki. Ako ay nasa high school nang magsimulang magtrabaho ang aking ama sa isang proyekto sa Seren County. Ito ay sa aking bagong paaralan doon kung saan ko nakilala si Gerald na taga-Togo. Panipi, Kabanata 815, Seren County. Hahaha, tama na siya. Sinabi ng isang tao mula sa karamihan ng tao habang ang natitira sa kanila ay tumawa. Oh God, for real. Si Gerald ang manghuhula ay talagang kamag-anak mo. Sagot ni Marilyn, ang pagkabigla nito sa mukha niya. Nakalulungkot, ayon sa batas, totoo ito. Gayunpaman, ang mga Yalemans ay mayroon at hindi kailanman makikilala si Gerald bilang bahagi ng aming pamilya. Sabi ni Yuria na may isang nakakalokong ngiti sa labi. Si Gia mismo ay wala talagang pakialam kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa kanya. Sa halip, simpleng nasasabik siya na posibleng darating siya. Darating ba si Gerald mamaya, Yuria? Tanong ni Gia. Bilang tugon, tumanggo si Yuria bago sinabi, inaako ko na dinala siya ni Bea. Magsalita tungkol sa Diablo. Nang matapos ang kanyang pangungusap ay bumukas ang pinto at pumasok si Bea. Nang makita na wala si Gerald, hindi mapigilan ni Gia na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Hindi ba sumama ang bukol na iyan, Bea? Tanong ng isa sa mga batang babae doon. Dahil si Bea ay karaniwang itinuturing na pinakamababang ranggo sa loob ng kanilang pamilya, walang sino man ang seryoso sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit tinawag pa rin nilang bumpkin si Gerald kahit na panauhin siya ni Bea. Oh, napunta siya sa mga gents. Malapit na siya rito. Sagot ni Bea. Sa lahat ng katapatan, hindi talaga siya nasisiyahan sa pakikilahok sa mga naturang pagtitipon. Kung sa bagay, ang agwat sa pagitan niya at ng iba pa niyang mga pinsan ay napakalawak. Siya ay bahagya sa parehong mundo tulad ng mga ito. Dito lang siya dahil wala siyang mapagpipilian. Masayang masaya. Marahil ay naramdaman niya ang kaba dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo siya sa isang pagtitipon sa isang napakahusay na venue. Sabi ng ilang mga batang babae habang nakayakap sa bibig habang tumatawa. Narinig iyon, lahat ay nagsimulang tumawa din. Sa sandaling iyon nang bumukas muli ang pinto ng silid. Gayunpaman, sa halip na ang bansa na inaasahan nila ang banga ng bansa, sinalubong sila ng isang matangkad, binata na mukhang payat at sa totoo lang medyo gwapo. Casual siyang nakabihis at ang mga kamay ay nasa bulsa habang papasok sa silid. Tahimik ang lahat ngayon at kahit na ang ilan sa mga batang babae ay nakikipagpalitan ng tingin sa isa't isa, natulala sa pambihirang ugali ng kaakit-akit na lalaki. Dito, pinsan. Maupo ka. Nakangiting sabi ni Bea habang nakahawak ito sa braso. Siya ang ating bansa na bukol ng isang pinsan. Marami sa mga batang babae ang naparalisa ngayon sa gulat. Inaasahan nila na si Gerald na, bilang isang bata, ay mahirap at may kaila-hilakbot na kumpiyansa sa sarili, na magkaroon ng isang mababa at dampe na imahe. Upang maging isang tao na magmumukhang nag-aalala at maingat na kumilos kahit saan siya magpunta.
Gayunpaman ang gagapang na binata na nakatayo sa harap nila ngayon ay wala na. Nang babatiin na sana ni Gerald ang gulat niyang mga pinsan, biglang may tumama sa likuran niya. Well, damn, ikaw talaga, Gerald. Bakit ang bongga mo? Bet hindi mo naman inasahan na makikita mo ako dito, diba? Sabi ni Marilyn habang nakayakap. Naturally, siya ang tumama sa kanya. Diyos damn ito. Kuwit tuldok. Ikaw. Sagot ni Gerald, gulat na gulat nang makita ang pamilyar na mukha. Sinabi sa katotohanan, gayunpaman, hindi niya talaga maalala kung sino siya para sa buhay niya. Ano, nakalimutan mo na ba ako? Tanong ni Marilyn habang nakabres. Tila nahanap niya ang buong sitwasyon na nakakatuwa. Panipi tuldok. Oo, ginagawa ko, nagsisinungaling kay Gerald na natural na huminga. Ang mga alaala ay, gayunpaman, dahan-dahan na bumalik sa kanya. Alam niya na magkaparehas sila ng klase, ngunit hindi niya man lang naalala ang pangalan nito. Ano man, hindi ko talaga inaasahan na makita ka dito ng lahat ng mga lugar pagkatapos hindi nagtagpo ng napakatagal. Habang naglalakad ka pa rin gamit ang iyong mga kamay sa iyong mga bulsa. Habang ang iyong pagiging bongga ay maaaring lokohin ng iba, alam ko ang iyong background ng lubos, kaya't i-drop mo na ang kilos. Sabi ni Marilyn. Narinig iyon, mapangiti lamang si Gerald ng mapait habang inilalabas ang mga kamay mula sa kanyang bulsa habang umiling. Pinayagan siya ng kapaitan na gunitain ang kanyang pangalan. Siya si Marilyn at sila ay dating magkaklase ng halos kalahating taon. Kabanata 816. Umiling si Nayer at ang iba pa at tumawa pati na rin ang pag-usad ng eksena. Paimpel lang si Gerald. Upang isipin na siya ay kumikilos ng napakalakas, ilang segundo lamang ang nakakalipas ng malinaw na alam ng lahat dito ang tungkol sa kanyang background. Matapos mailipat ang mga paaralan noon, hindi pa tayo nakikipag-ugnay sa loob ng maraming taon, Marilyn. Hindi ko talaga inasahan na malalaman mo ang aking mga pinsan. Sagot ni Gerald. Alinmang paraan, hindi na kailangan upang magsalita tayo ng walang point. Halos ipagawa mo itong parang gusto kong makipag-ugnay sa iyo. Humanap ka na lang ng upuan para umupo na. Sagot ni Marilyn, isang pahiwatig ng pagkasuklam sa kanyang tinig. Narinig iyon, ngumiti lamang si Gerald nang walang magawa habang papunta siya sa isang upuan. Sa pagkakaupo pa lamang niya, gayunpaman, may ibang boses na biglang tumawag sa kanya. Gerald. Pagtingala, nakuha ni Gerald ang pagkabigla sa kanyang buhay. Gia, ano ang ginagawa mo dito? Damn ito. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mabangga siya sa maraming pamilyar na mukha saan man siya magpunta. Mula pa nang maganap ang insidente na iyon, hindi na nakipag-ugnay si Gerald kay Gia. Gayunpaman, ang higit na nakakahiya ay ang katotohanan na si Gia ay madalas pa ring magpadala ng mga mensahe sa kanya kahit na hindi siya kailanman tumugon sa alinman sa mga ito. Kung sa bagay, ipinalagay niya na hindi na niya ito makikipagkita pa. Sa kasamaang palad, kapag umulan, bumuhos ito. Ikaw talaga. Bakit hindi ka pa tumugon sa alinman sa aking mga mensahe? Sabi ni Gia, namula ang mga mata. Habang alam na alam niya na nangako siyang iiwan siyang mag-isa pagkatapos ng peking pangyayaring iyon sa kasal, hindi niya lang makakalimutan ang tungkol sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano niya paalalahanan ang kanyang sarili na imposible para sa kanilang dalawa na magsama, sa tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata, magkakaroon ng eksena sa bawat eksena sa kanyang isipan. Ang mga tagpo tulad ng oras kung kailan tinapang ni Gerald ang ulan upang dalhin siya sa infirmary ng oras na iyon ng masprain ang bukong-bukong niya. Nang palagi siyang nailigtas ni Gerald tuwing nahahanap niya ang kanyang sarili sa gulo. Sa puntong ito, natapos na ni Gia na inukit ni Gerald ang kanyang sarili ng napakalalim sa kanyang puso para makalimutan niya siya. Ito ang dahilan kung bakit habang masaya siyang makita siya, sabay-sabay siyang napuno ng kalungkutan. Panipi tuldok. Paumanhin, Gia. Sagot ni Gerald habang binabaan ang ulo ng bahagya sa hiya. Kung sa bagay, anuman ang nangyari sa nakaraan, pinabayaan pa rin siya ni Gerald. Gayunpaman, walang mas mahusay na paraan upang harapin ang sitwasyon. Samantala, ang iba pa ay nakatingin sa eksena na naglalahad sa harap nila na tuliro. Lalo na ito para kina Marilyn at Yura. Kung sa bagay, kahit isang tanga ay masasabi na ang relasyon ni na Gerald at Gia ay hindi ganoon kadali. Halata na sapat ito mula sa tingin sa mga mata ni Gia. Ang pagkakaalam nito ay nagselos kay Yura. Pagkatapos ng lahat, siya ang nais na mapagtagumpayan ang Diyosa na ito. Ano ang nangyayari, Gia? Pareho ba talaga kayong magkakilala? Tanong ni Marilyn. Nanatiling tahimik si Gia at simpleng pinahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay saglit niyang sinama ng tingin si Gerald bago ang galit na umupo ulit. Nang makita ito, umupo din si Gerald. Hoy, ngayon dahil lahat ng tao magkakilala, hindi na kailangang mahiya. Halika na, Gerald. Bakit wala kang usok?
Sabi ni Yura na may malamig na ngiti sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Matapos ipanukala iyon, inabot niya ang isang sigarilyo kay Gerald. Pinahahalagahan ko ito, ngunit bakit hindi namin naninigarilyo ang isa sa aking mga sigarilyo? Sabi ni Gerald habang kumukuha ng isang kahon ng sigarilyo at inilagay sa mesa. Habang si Gerald ay hindi personal na naninigarilyo, nais niyang magdala ng isang kahon ng mga sigarilyo sa tuwing dumalo siya sa anumang mga pagtitipon. Fucking X1. Natigilan ang lahat nang makita ang kahon ng sigarilyo. Banal na fuck. Sinisigarilyo mo ang tatak na ito ng sigarilyo. Malakas na tinanong ng isa sa mga pinsan, ang mga mata niya ay gulat na gulat. Hoy, anong klaseng sigarilyo iyan? Hindi pa ako nakakakita ng ganoong packaging dati. Nagtataka na tanong ng isa pang pinsan. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi mo pa nakikita ito dati. Iyon ang mga sigarilyo sa negosyo na ang mayaman lamang ng mayayaman na naninirahan sa ibang bansa ang kayang manigarilyo. Ang mga sigarilyong ito ay talagang nagpapalusog sa baga sa halip na mapinsala ang mga ito. Ano pa, ito ay isang bagong produkto na nabuo lamang sa taong ito at hindi pa ito nabibili. Magagamit lamang ito para sa eksklusibong paggamit hanggang ngayon. Gulat na paliwanag ng batang lalaki habang nakahawak sa kahon ng sigarilyo na may nanginginig na mga kamay. Kabanata 817. Ikaw, pinapaso mo ang mga ganitong uri ng sigarilyo, Gerald. Nararamdaman ng bawat isa na natanggap lamang nila ang mga mental na sampal sa kanilang mga mukha. Lalo na ito para kay Yura. Upang isipin na partikular na nagdala siya ng mga sigarilyo na tinanong niya sa kaibigan na bilhin para sa kanya ang lahat mula sa bansa. Ang mga mayroon siya ay talagang mahalaga at mahal. Siya ay matapat na naghihintay na ipasa ang mga ito sa paligid upang ang karamihan ng tao ay purihin at humanga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang binata ay lumabas, ang unang bagay na pinapansin ng mga tao ay ang kanyang kasuotan. Susunod, makikita nila kung anong uri ng relo ang suot niya. Panghuli ngunit hindi pa huli, kung siya ay isang naninigarilyo, tiyak na gugustuhin nilang makilala kung anong tatak ng mga sigarilyo ang kanyang pinausukan. Ang lahat ng ito ay nagtulungan upang maitaguyod ang mga marka ng isang lalaki. Sa pagkabigo ni Yura, siya ang natapos na makatanggap ng sampal sa isipan ng mailabas ni Gerald ang sarili niyang kahon ng sigarilyo. Hindi ako karaniwang naninigarilyo. Kinuha ko lang ang mga ito habang papunta ako ngayon. Paliwanag ni Gerald. Hindi niya talaga inaasahan ang isang simpleng kahon ng sigarilyo upang maging sanhi ng ganoong pang-amoy. Pinadama nito sa kanya ang kawalan ng lakas. Saka malamang peke. Kung ang mga sigarilyo ay tunay na mahusay tulad ng iyong inilarawan, paano maaaring nakuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanila? Sagot ni Marilyn na hindi pa rin makapaniwala. Malamang, 100% ang peke. Hindi man siguro na malaya ni Gerald na naloko siya. Kung nais mo talagang umalis sa bahay na may isang kahon ng sigarilyo sa kamay, maaari ka lang bumili ng isang kahon ng mga sigarilyong Marlboro. Ang gastos sa ilang mga maliit na dolyar na hindi bababasa. Dala ang mga peking sigarilyong X1 sa paligid, ano ang isang biro. Hini siya ng bata mula kanina habang itinapon ang kahon ng sigarilyo sa tagiliran. Pinapansin ang pagkakataong magpakitang gilas sa harap ni Gia, sinabi agad ni Gerald. Hindi tulad ng nais kong badmouth ka o ano pa man, ngunit dapat mong mapagtanto sa ngayon na alam nating lahat ang mga in and outs ng iyong background tulad ng likod ng aming mga kamay. Tuldok. Talagang hindi mo kailangan na subukang magpakitang gilas sa harap namin. Ano man, nakagraduate ka na, tama ba? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Ang kanyang tono ay nagbigay ng ilusyon sa kanya ng pagiging isang may kaalaman na tao, at sa wakas natapos ang kanyang katanungan, tumingin siya kay Gia na nakaupo sa tabi niya mismo. Hindi. Sagot ni Gerald habang umiling. Ano pa ang hinihintay mo? Sa pagtatapos ng unibersidad, dapat mong makuha ang anumang pagkakataon na maaari kang magtrabaho. Panahon na upang ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga walang kabuluhang bagay at magsimulang maging mas makatotohanan. Kahit na maaari ka pa ring mahirap ngayon, basta sapat kang masigasig, magkakaroon ng posibilidad na sa paglaon ay yumaman ka sa hinaharap. Mas pagtuunan mo ng pansin iyon sa halip na magpakitang gilas. Pasiga na sabi ni Yura habang ngumiti siya ng Riley. Nakakagulat. Narinig mo ba ang sinabi ni Yura, Gerald? Makatuwiran ang kanyang mga salita kaya dapat mong tiyakin na isinasa puso mo ang kanyang payo. Dagdag ni Marilyn habang sinundot ang daliri ng likod ni Gerald gamit ang isang daliri. Kung hindi dahil sa kanyang misyon, bibigyan na ni Gerald si Marilyn ng ilang mahigpit na sampal sa mukha niya ngayon. Habang nasa akin ito, dapat mong maunawaan na ang pamilya Yaleman ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Maging medyo mas praktikal at mapagtanto na ang ilang mga bagay ay hindi mangyayari.
Sinabi ni Ura na simpleng ipinapalagay na bumalik si Gerald dahil gusto niya ng bahagi ng mga assets ng pamilya. Nais ni Ura na makita ni Gia kung gaanong kahalagahan ang mayroon si Gerald sa harap ng isang malakas na tulad niya kaya't sa publiko siya nangangaral ngayon. Tatapakan niya ang buong kakuha ni Gerald kung ito ang huli niyang ginawa. Sa sandaling iyon, isang banyagang batang babae na may ginintoang kulot na buhok ang pumasok sa silid. Sa kanyang mga kamay ay isang bote ng napakamahal na mukhang pulang alak. Palagi mo akong sinusuportahan, G. Yaleman. Kaya't ang bote ng pulang alak na ito ay nasa bahay. Inanunsyo ang batang babae sa sirang dialekto ng Weston. Ang bait mo, Miss Delilah. Salamat. Nakangiting sagot ni Ura nang tumayo ito. Mainit dam. Paano hindi ka panipaniwala? Binibigyan ka ng respeto ng mga tao saan ka man magpunta, Ura. Tuwang-tuwa na sabi ni Marilyn bago inalog ang braso ni Gia. Alam mo bang ang bar na ito na aming kinaroroonan ay ang pinakamarangyang uri nito sa Yanken, Gia? Miss Delilah doon ay ang may-ari ng mismong bar na ito. Dapat mong malaman na maraming mga dayuhan at makapangyarihang mga figure ang madalas sa lugar na ito. Ngunit narito siya, binibigyan si Ura ng isang bote ng pulang alak sa bahay. Narinig ang mga salita ni Marilyn, ang iba pang mga batang babae na naroroon ay nakadama ng pantay na karangalan at kasiyahan. Ang ilan sa kanila ay nagsabi pa, Pero syempre, dahil sa reputasyon ng pamilya Yaleman at pati na rin ang katotohanan si Ura mismo ay napakalakas. Masasabi ng mga batang babae kung gaano interesado si Ura kay Gia kaya't pinupuri nila siya ngayon sa pag-asang mahuhulog siya sa kanya. Kabanata 818. Kumawak ka. Isang sigarilyo. Hindi pa ako nakakakita ng sinumang naninigarilyo ng tatak na ito ng sigarilyo sa Weston dati. Sinabi ni Delilah habang ang kanyang tingin ay nahulog sa kahon ng mga sigarilyo na itinapon sa gilid. Tila naakit siya ng husto sa mga sigarilyo. Oh Diyos, nakakahiya talaga. Dapat ay sinabi ko na sa bansang iyon ng isang pinsan na ilayo sila. Ang asawa ni Miss Delilah ay isang napakalakas na tao sa bansa. Anong impresyon ang maiiwan namin sa kanya kapag nalaman niya na naninigarilyo tayo ng mga pekeng sigarilyo? Pulong ng ilan sa mga lalaki sa kanilang sarili. Hindi lamang ang mga lalaking nakapagbigay ng mga hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha, kundi pati na rin ang mga batang babae. Patawarin mo ako, ngunit maaari ba akong magkaroon ng isa sa iyong mga sigarilyo? Hindi ko pa natitikman ang tatak na ito ng sigarilyo sa halos kalahati ng isang taon ngayon pagkatapos na makarating sa Weston. Tanong ni Delilah habang nakangiti. Kalahating taon. Nangangahulugan ba ito na kabilang siya sa mga unang sumubok nang magsimula ito sa paunang paggawa? Tapos na ang lahat. Napapahiya ako kapag nalaman niya. Teka sandali, Miss Delilah. Sigaw ng isa sa mga batang babae habang nakatayo sa gitna ng iba pang mga nagbubulong pinsan. Sa halip na maghintay para malaman ni Delilah ng mag-isa, naramdaman ng dalaga na mas makakabuti kung sinabi lang niya sa kanya muna ang totoo. Oo, tanong ni Delilah habang nakabelang ang tingin sa kanya gamit ang dati nitong matamis na ngiti. Iyong mga sigarilyo, hindi mo sila maaaring mausok. Nalaman lang namin hindi pa matagal na ang nakakaraan na ang mga ito ay peke. Nang marinig ang kanyang deklarasyon, lahat ay lumingon upang tumingin kay Gerald na naiinis. Ano ang isang walang kabuluhan? Pekeng. Miss, simpleng gusto kong umusok ng sigarilyo, hindi mo ito dapat maging atubili hanggang sa punto ng pagsisinungaling sa akin. Bukod dahil makakaya mo ring bilhin ang tatak na ito, kailangan bang maging napakasama sa isang solong sigarilyo? Sagot ni Delilah habang kumukuha ng sigarilyo sa kahon at maingat itong pinagmamasdan. Susunod, sininghat niya ito, at maya-maya pa, bumungad sa kanya ang isang malaswang ngiti. Bakit ako magsisinungaling sa iyo, Miss Delilah? Ito ay talagang pekeng. Ipinaliwanag ang parehong batang babae mula sa dati. Sa totoo lang, ang dati kong asawa ay pinuno ng departamento ng pananaliksik at pag-unlad sa pabrika na gumagawa ng tukoy na tatak na ito. Bagaman alam ko na mayroon ang mga panggagaya sa merkado, naniniwala ako na may kakayahan pa akong makilala sa pagitan ng isang huwad at totoong pakikitungo. At masasabi kong tiyak na ito ay isang tunay na produkto. Nakangiting idineklara ni Delilah. Tunay. Totoo sila. Natigilan ang lahat nang marinig iyon. Pagkatapos ng lahat mula sa sinabi niya, tiyak na masasabi ni Delilah sa pagitan ng totoong isa at isang huwad. Ano pa, wala siyang dahilan para magsinungaling din sa kanila. Ngunit paano lamang posibleng kayang-kayang bumili ni Gerald ng tunay na mga sigarilyong X1? Saan mo binili ang mga sigarilyong ito, Gerald? Tanong ng bata mula kanina. Magiging prangka ako at sasabihin kung hindi ko sila binili. Nakahiga sila sa bahay ko kaya simpleng kinuha ko sila. Sagot ni Gerald na may nakangiting ngiti.
Batay sa pinagmulan ng iyong pamilya, halos parang inaangkin mo na talagang makakabili sila sa kanila. Agad na putol ni Marilyn sa isang tono na iminungkahi na personal lang siyang ininsulto ni Gerald. Maaari ba akong manigarilyo ng isa sa iyong mga sigarilyo, Ginoo? Tanong ni Delilah habang nakatingin kay Gerald, ang ngiti pa rin nito sa mukha. Sir, bakit mo siya tinutukoy bilang Ginoo, Miss Delilah? Hindi namin alam kung saan siya nagmula ng mga sigarilyo. Dapat mong malaman na ang kanyang pamilya ay mahirap kaya hindi nila kayang kumain ng desenteng pagkain minsan. Ininsulto si Yer sa sandaling nakita niya si Delilah na ginagalang ng galang si Gerald. Siya, mahina. Dapat ay nagbibiro ka, G. Yaleman. Hindi pinapansin ang mga sigarilyo, dapat mong malaman na walang ordinaryong tao ang maaaring ihambing sa Ginoo na ito. Pagkatapos ng lahat, nagsusuot siya ng Class Eco Princess pinasadyang damit. Sabi ni Delilah habang nakaupo siya sa tabi mismo ni Gerald. Tama ba ang nangyari sa akin, Ginoo? Kabanata 819. Klasikong Pranses. Ano na nga ba ang nangyayari? Ang lahat ay lubos na natigilan. Nang makita na ang isang nangungunang sosyal sa Yanken ay kumilos ng galang kay Gerald, si Bea ay labis na natuwa. Ano man talagang isang karangalan na makilala kita ngayon, G. Gerald. Ako mismo ang magdadala ng lahat ng mga gastos sa anumang in-order mo dito ngayong gabi. Sabi ni Delilah habang magalang na iniunat ang kamay kay Gerald. Sa kanyang mga mata, ang halaga ng pakikipagkaibigan tulad ng isang malakas na figure bilang Gerald tiyak na mas malaki kaysa sa gastos ng isang bill ng isang gabi. Bilang tugon, inabot din ni Gerald at kinamayan si Delilah bago sinabi, ang sarap, Miss Delilah. Matapos na tuluyang umalis si Delilah, ang silid ay sinalubong ng isang halos mapilit na katahimikan. Partikular si Yer, parang natanggap lang niya ang pinakanapakalaking sampal sa kanyang buhay. Siya ay ganap na napahiya sa harap ng lahat ng iba pa. Panipi tuldok. Di maaari bang subukan ng isa sa iyong mga sigarilyo, Gerald? Tanong ng isa sa mga pinsan doon habang nakatingin kay Gerald. Matapos makita ang bahagyang pagtango ni Gerald, kumuha siya ng sigarilyo bago siya sinindihan ang tip. Nang makita niya ito, bahagyang pinilipet ni Yer ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald ng may malamig na titig. Pagkatapos nito, lumabas siya ng silid sa pagkukunwari na kailangan niya upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Walang sinumang nang ahas na kalabanan si Yer kahit noong bata pa lamang siya. Upang isipin na ang mga asar na lalawigan na ito ay talagang naglakas loob na labanan siya. Ginawa pa nga siyang mawala sa mukha ni Gerald bago ang isang magandang Diyosa. Si Yanken ang teritoryo ni Yer at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa matalo kay Gerald. Nang nasa labas na siya, nagsindi siya ng sigarilyo bago tumawag. Hoy Brandon, abala ka? Tanong ni Yer habang pinakawalan ang isang puff ng usok. Hindi naman, tambay lang. Pa rin, isang tawag sa labas ng asol, Yer. Hindi ba't may trabaho ka para sa akin? Sagot ni Brandon sa boses na nagpapahiwatig ng pagkasabik habang tumatawa. Walang masyadong malaki. Nasa masamang pakiramdam lamang ako dahil may isang taong naglakas loob na Yer-Akan ang lahat sa akin. Hahaha, sino ang maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa Yanken? Ang lakas ng loob. Sino ito, Yer? Tanggalin ko na agad sila. Hindi na kailangang lumayo pa. Gayunpaman, nais kong mapahiya mo siya ng lubusan. Sagot ni Yer bago ibahagi ang lokasyon niya kay Brandon. Anong pagkakataon? Nagkataon akong umiinom kasama ng ilan sa aking mga sakop sa paligid ng lugar. Pupunta na ako kaagad. Inisya ni Yer nang matapos ang tawag. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtayo sa labas habang siya ay naninigarilyo sa kanyang sigarilyo. Tiyak na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng tulad nito at hindi ito ang magiging huli niya. Sabihin Zoe, kailangan mo o ang iba pa na gumamit ng banyo. Sabay tayo. Sabi ng isa sa mga batang babae pabalik sa loob ng silid. Bilang tugon dito, tumungo si Bea at ang ilan pa sa et-et. Si Gia naman ay palihim na sinaman ng tingin si Gerald. Naghihintay siya para sa kanya na gumawa ng pagkusa upang makipag-usap sa kanya sa buong oras. Gayunpaman siya ay simpleng nakaupo doon ng mahinahon habang hinihimas ang mga prutas. Parang hindi naman talaga siya lilipat. Sa huli, ang pag-aalala niya ay gumaling sa kanya at hindi niya maiwasang magtanong, kaya, kayo ni Mila ay maayos. Bagaman hindi alam ng iba ang tunay niyang pagkatao, alam na alam ni Gia kung sino talaga si Gerald. Panipi tuldok. Nawala si Mila, sagot ni Gerald nang maramdaman niya ang pagdagsa ng sakit sa kanyang puso sa sandaling marinig niya ulit ang pangalan nito. Hindi man niya sigurado kung kaya niya bang akitin ang kanyang lola sa araw ng kanyang kaarawan. Hindi mahalaga kung ano, alam ni Gerald na kailangan niyang ayusin ang relasyon sa pagitan ng parehong pamilya.
Kung nabigo siya, wala nang ibang makakausap ang pamilyang Moldel sa kanyang ngalan. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Gia. Panipi tuldok. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag may pagkakataon ako sa hinaharap. Sagot ni Gerald sa casual na tono. Hoy, Gia, sino itong batang babae na Mila? Oh God, pwede ba siyang maging girlfriend ni Gerald? Ang isang katulad niya ay may kakayahang kumuha ng kasintahan. Sabi ni Marilyn, ang pagkabigla niya na mistulang boses niya. Napagtanto na nagdala lamang siya ng isang bagay na labis na ikinagalit ni Gerald, hindi tumugon si Gia sa tanong ni Marilyn. Kamusta? Bakit wala sa inyo ang nagsasabi? Sino itong Mila? Bago pa ipagpatuloy ni Marilyn ang panira sa duo, bumalik na muli si Zoe sa silid. Kabanata 820. May isang kakilakilabot na nangyari. Ang ilang mga lasing ay hinaila lamang si Bea sa kanilang silid matapos ipilit na uminom sila kasama nila. Sigaw ni Zoe. Nang marinig iyon, agad na tumakbo palabas ng silid si Gerald. Sa labas mismo, nabunggo niya ang iba pang mga pinsan na babae na nauna nang nagtungo sa mga kababaihan. Lahat ng mga ito ay tumingin pantay takot. Nasaan si Bea? Tiningi ni Gerald. Hinatak na siya sa room 103. Sagot ng isa sa mga batang babae habang nanginginig. Pagkuha ng sagot na kailangan niya, tumakbo si Gerald doon sa pinakamabilis na makakaya niya. Tulad ng para sa natitirang mga lalaki sa silid, lahat sila ay simpleng nakatayo sa lugar. Habang alam nila na hindi sila dapat matakot dahil lahat sila ay miyembro ng pamilyang Yaleman, ang direktang pagharap sa mga lasing ay tiyak na haantong sa ilan sa kanila na napapalo. Sa pag-iisip na iyon, marami sa kanila ang nagsimulang tumawag sa halip. Si Gia mismo ang sumunod kay Gerald na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Pulong ng mga batang babae sa kanilang sarili, maamo. Kanina pa sila nakabunggo sa mga lasing na lalaki patungo sa mga kababaihan. Sa sandaling napagtanto ng mga kalalakihan na ang mga batang babae ay hindi susundin ang kanilang mga order, agad na sinubukan ng isa sa kanila na kaladkarin si Zoe kasama niya. Gayunpaman, saktong humakbang si Bea sa harapan niya at tinulak siya palayo. Gayunpaman, nagsimula lamang ang tunggalian sa kanilang paglalakbay pabalik mula sa banyo. Ang mga lalaking lasing ay na-corner sila sa lalong madaling paglabas ng mga kababaihan. Noon nang yank ng isa sa kanila si Bea sa buhok at kinaladkad papasok sa kanilang silid. Si Gerald lang ang pumunta doon upang iligtas siya. Nakita ko doon ang 8 lalaki. Nasaan na rin si Yura? Sigaw ni Zoe. Nag-aalala si Zoe na kumagit dahil naantig siya sa ginawa ni Bea. Kung sa bagay, napunta lang sa gulo ito ni Bea dahil sinusubukan niyang iligtas siya. Tumatawag na kami ngayon ng mga pampalakas. Upang isipin na ang mga tao ay talagang maglakas loob upang pukawin ang mga Yalemans. Hindi maiisip. Sagot ng isa sa mga lalaki. Hawakan mo. Sabihin sa mga taong tinawag mo na maling alarma. Huwag kang mag-alala, magiging maayos naman si Bea. Sabi ni Yura nang bigla siyang pumasok muli sa silid habang nagsenyas para sa mga may mga teleponong katabi na gawin tulad ng sinabi niya. Ngunit si Bea ay nasa malaking kaguluhan, Yura. Tulad ng sinabi ko, wala sa inyo ang dapat mag-alala tungkol dito. Magiging maayos naman si Bea. Gayunpaman, ibang tao ang tiyak na hindi magiging. Pang-iinis ni Yura. Si Yura ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung tutuusin, labis na nagseselos siya dahil nakita niya si Gia na hindi pinapansin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng paghabol kay Gerald kanina. Ang iba pang nasa silid ay tila nahuli din sa totoong nangyayari. Bilang isang resulta, wala sa kanila ang nagsabi ng isa pang salita habang isinara nila ang pintuan ng silid sa likuran nila. Pakawalan mo siya, angal ni Gerald sa galit habang sinipa ang pagbukas ng pinto ng room 103. Naririnig ang lahat ng ingay, ang iilang mga lasing na lahat ay pilit na yumayakap sa kanya saka humarap kay Gerald. Hindi lamang ang ikalimang tiyuhin ni Gerald ang may malalim na relasyon sa kanyang pamilya, lubos na rin siyang tinatrato ni Bea mula nang dumating siya. Walang paraan sa impyerno na papayagan ni Gerald si Bea na magdusa ng anumang pinsala hanggat nandyan siya. Sino sa tingin mo kahit na ikaw ay umorder sa amin ng ganyan? At nagsama ka pa ng napakagandang babae. Mukhang makakasaya ako ngayon kasama ang 2 babae. Sabi ng isang binata na tila pinuno ng pangkat habang tumatawa siya. Ang magandang dalagitang pinag-uusapan, syempre, Gia. Sinundan siya nito dahil sa pag-aalala. Ang kapalaran mo, Brandon. Bilang magkakapatid, makikipag-usap din tayo sa kanila kapag tapos ka na, di ba? Sabi ng ilan pang mga lasing habang tumatawa. Pero syempre, ay drag din ang babaeng ito dito, mga kalalakihan. Hindi makatuwiran sa akin na tanggihan ang sinumang nagpadala mismo sa aking pintuan.
Utos ni Brandon habang sumenyas para sa kanyang mga tauhan na lumakad pasulong. Ikaw pala Brandon, di ba? Pinapayuhan ko kayo na huwag nang ipagpatuloy ang paggulo. Dahil binigyan ko ang babaalang ito, huwag mo akong sisihin kung may mangyari sa iyo. Sagot ni Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Hahaha. O sinusubukan akong takutin, hindi ba? Mabuti naman. Pakakawalan ko ang dalagang ito mula nang naging matapang kang sumugod dito. Ngunit bago natin siya palayain, kailangan mo munang gumapang sa ilalim ng aming mga crutches. Kumusta naman? Deal. Anunsyo ni Brandon habang tumatawa. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.